Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,671-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kasunod nito, itinaas ng pabaya na binata ang kanyang kamay at itinuro ang hangin. Isang pulang enerhiya ang lumabas at tumama sa harang sa kalawakan. Agad na naramdaman ni Alvin ang isang puwersang humihila mula sa lahat ng direksyon. Ang kanyang paligid ay nagpalitan ng kadiliman ng ilang sandali bago niya namalayan na nakarating na siya sa isang bagong lugar. Ang kahariang ito ay hindi kasing dilim ng nauna. Isang malaking makinang na perlas ang nakasabit sa hangin na nagliliwanag sa buong lugar. Natagpuan ni Alvin ang kanyang sarili na nakatayo sa isang kagubatang bato na may iba't ibang matataas na bato. Sa loob ng mahabang panahon, wala siyang nakitang ibang tao. Alam niyang nakaakyat na siya sa ikalawang baitang, ibig sabihin ay nasa ikalawang maliit na kaharian na siya ngayon. Kung bakit wala siyang nakitang tao, hinuha niya na ang kanyang kalaban ay nagtatago. Nilinis ni Alvin ang kanyang paligid gamit ang kanyang banal na kamalayan at di nagtagal ay nakakita siya ng isang aura na nakatago sa likod ng isang malaking bato na hindi kalayuan. Sa sandaling maramdaman ng tao ang banal na kamalayan ni Alvin, agad niyang ipinakita ang kanyang sarili. Isa siyang binata na may seryosong ekspresyon. Nakasuot siya ng malinis na asul na damit, at malinis ang kanyang itsura. Kabaligtaran siya ng magulo na binata mula sa unang maliit na kaharian. Hindi siya mukhang matagal na nakakulong sa lugar na ito. Swoosh! Walang pakialam na tiningnan ng mahigpit na binata si Alvin. Walang imek, ginamit niya ang kanyang banal na enerhiya na pinalakas ng batas ng tubig. Sa wakas ay natuklasan ni Alvin kung bakit nanatiling malinis ang binata kahit na nakakulong dito. Lumalabas na naunawaan na ng binata ang batas ng tubig. Nararamdaman niyang mas malakas ang binata kaysa sa pabaya na binata na nakilala niya sa unang maliit na kaharian. Naunawaan na ng binata ang lahat ng lalim mula sa batas ng tubig hanggang sa antas ng kahusayan. Gayunpaman, hindi pa nauunawaan ng binata ang anumang pinagsamang kalaliman. Katulad ng pabaya na binata, isa rin siyang intermediate god. Tahimik na kumilos si Alvin. Sa loob lamang ng isang iglap, isang nagngangalit na enerhiyang pangkalawakan ang lumabas, madaling dinurog ang atake ng kanyang kalaban bago nasugatan at pinalipad ang kanyang kalaban. Dumura ng dugo ang binata bago siya tumingin kay Alvin ng may takot. Para bang natatakot siyang umatake ulit si Alvin, dali-dali niyang ginamit ang teleportation formation para paalisin si Alvin. Kasabay noon, narating na ni Alvin ang ikatlong hakbang at nakapasok na sa ikatlong kaharian. Tulad ng dati, madali niyang natalo ang kanyang kalaban. Ang inner disciple na nakakulong sa ikatlong maliit na kaharian ay isa pa ring intermediate god. Naunawaan na niya ang lahat ng lalim ng batas ng metal hanggang sa mastery stage at nagsimula ng maunawaan ang double-fused profundities. Hindi na kailangang sabihin, ang kanyang lakas ay mas mababa pa rin kaysa kay Alvin. Sa loob lamang ng isang segundo, natalo siya ni Alvin sa isang galaw lamang. Ganon din ang sitwasyon sa ika-4 at ika-5 baitang. Gayunpaman, sa ika-6 na hakbang, kinailangan ni Alvin na magsikap pa ng higit upang talunin ang kanyang kalaban. Natural lamang, ito ay dahil itinatago niya ang kanyang tunay na lakas. Kung ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, matatalo niya sana ang kanyang kalaban sa isang kisap mata lamang. Sa ika-7 baitang, ang kalaban ni Alvin ay isang maunlad na Diyos na nakaunawa na sa isang doubling fused profundity. Dahil ayaw gamitin ni Alvin ang buong lakas niya, nahihirapan siyang harapin ang kanyang kalaban. Nang nasa kalagitnaan na ng labanan si Alvin, natuklasan niyang biglang tumaas ang kanyang banal na enerhiya. Pagkatapos, napagtanto niyang matagumpay niyang nalagpasan ang hadlang at naging isang advanced na Diyos. Mayroon ba akong narating? Nang makitang nakagawa na si Alvin ng isang tagumpay, hindi lamang naging matapang ang kanyang kalaban, kundi mas agresibo pa itong sumugod kaysa dati. Ito ay dahil alam niyang matagal bago maging matatag ang pundasyon ng isang tao pagkatapos ng isang tagumpay at bago magbago ang kanyang banal na enerhiya. Plano niyang maglunsad ng isang palihim na pag-atake sa sandaling ito. Kung magtatagumpay siya, sigurado siyang mananalo siya sa labanan. Swoosh! Sa kasamaang palad, nahulaan na ni Alvin na gagawa ng aksyon ang kanyang kalaban. Paulit-ulit siyang nag-teleport habang ang kanyang kalaban ay umaatake ng padalos-dalos.
Nang maging matatag ang cultivation base ni Alvin kasama ng kanyang divine energy, malamig na kumislap ang kanyang mga mata. Tumigil siya sa pag-teleport bago niya sinabi, dahil mayroon kang hiling na mamatay, tutuperin ko ang iyong hiling. Habang sumusugod muli ang kanyang kalaban, ginamit ni Alvin ang Mastery Daw, isa sa 4 na daw ng langit at lupa. Isang enerhiyang pangkalawakan ang nagngangalit sa paligid niya, na agad na ikinamatay ng kanyang kalaban. Ito ang unang taong pinatay niya simula nang makapasok siya sa Heavenly Stairs. Hindi niya pinatay ang mga dati niyang kalaban dahil wala naman silang naging alitan sa pagitan nila. Matapos patayin ang kanyang kalaban, umupo si Alvin nang nakakross ang mga paa sa lupa upang lalong patatagin ang kanyang cultivation base at mapadali ang pagbabago ng kanyang divine energy. Sa labas ng hagdanan ng langit, karamihan sa mga mata ng mga panloob na disipulo, kabilang si Maxine, ay nakadikit sa hagdanan ng langit. Para maging tumpak, nakadikit ang mga ito sa bahagi ng liwanag na kumakatawan kay Alvin. Kanina, mabilis na tumaas ang bahid ng liwanag mula sa una hanggang sa ika-6 na baitang. Sa wakas, bumagal din ito. Sa katunayan, pagkatapos maghintay ng ilang sandali, natuklasan nilang nanatili ang bahid ng liwanag sa ika-7 palapag. Hindi ito lumabo, ngunit hindi rin ito umakyat sa ika-8 baitang. Nang makita ito, bumaantong hininga ang isang panloob na disipulo. Sa tingin ko ay hanggang doon na lang ang kaya niyang gawin sa ika-7 hakbang. Ang katotohanang nagawa niyang maabot ang ika-7 hakbang kahit na isa siyang intermediate god ay sapat na kamangha-mangha. Gaya ng inaasahan sa halimaw na prodigy mula sa Hidden Fog Academy ng Skywind City. Talagang naaayon siya sa kanyang reputasyon. Tama. Kahit ang 10 pinakamalakas na panloob na disipulo ay hindi nakarating sa ika-7 hakbang noong sila ay mga intermediate gods pa. Kahit na hindi siya makaakyat mula sa ika-7 baitang, dapat pa rin niyang ipagmalaki ang kanyang sarili. Hindi pinansin ni Maxine ang mga usapan sa paligid niya. Sa halip, nakatitig siya sa liwanag na kumakatawan kay Alvin. Kasabay nito, makikita ang isang mapang-asar na ekspresyon sa kanyang mukha. Kasabay nito, isang bahid ng liwanag sa ika-8 palapag ang naglaho, at isang tao ang lumitaw sa labas ng Heavenly Stairs. Siya ay isang matangkad at gwapong binata na nakasuot ng kayumanggi at asul na damit. Pagkalabas pa lang niya, nakakuha na siya ng atensyon ng maraming babaeng disipulo. Tiningnan nila siya nang may nagniningning na mga mata na para bang gusto nila siyang sunggaban agad. Senior Brother Romeo. Lumabas na si Senior Brother Romeo. Kahit hindi pa siya nakakaakyat sa ika-8 baitang, mas matagal pa siyang nanatili sa ika-8 baitang kaysa dati. Pakiramdam ko ay mauuna siya sa pagkakataong ito. Napakagaling talaga ni Senior Brother Romeo. Tiningnan ng mga panloob na disipulo si Romeo at pinuri ito ng todo. Ang kanilang optimismo kay Romeo ay isang malaking kabaligtaran ng kanilang pesimismo kay Alvin. Malinaw na natuwa si Romeo sa mga papuri, batay sa mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang makita niya si Maxine, nagliwanag ang kanyang mga mata, at agad na lumambot ang kanyang ekspresyon. Ibinalik niya ang Heavenly Stairs token sa nakatatanda bago siya lumapit kay Maxine at nakangiting nagtanong, Junior Sister Maxine, kara-rating mo lang ba o kakagaling mo lang mula sa Heavenly Stairs? Senior Brother Romeo, bati ni Maxine kay Romeo bago sinabing, hindi pa ako nakakarating sa Heavenly Stairs. Oh! Tanong ni Romeo, papasok ka na ba ngayon? Junior Sister Maxine, naaalala kong matagal ka nang nasa ika-7 baitang noon at nakapasok ka pa sa top 10. Sa pagkakataong ito, mas malaki ang tsansa mong makaakyat sa ika-8 baitang. Mukhang magkakaroon ako ng karangalan na mapanood kang makaakyat sa ika-8 baitang ngayon. Si Romeo ay lubos na masigasig kay Maxine. Natural lamang, ito ay dahil gusto niya si Maxine. Ang bagay na ito ay hindi isang lihim sa Hidden Fog sect. Maraming lalaking inner disciples ang hindi nang ahas na ipahayag ang kanilang pagmamahal kay Maxine dahil sa kanilang takot kay Romeo. Wala akong planong hamanin ang Heavenly Stairs sa ngayon. Hinihintay ko munang lumabas ang kaibigan ko, sagot ni Maxine. Hindi siya masyadong malamig o pala kaibigan kay Romeo. Bagamat medyo malakas si Romeo, medyo masama ang reputasyon niya. Sa pagkakaalam ni Maxine, hindi bababa sa 5 babaeng inner disciples ang may matalik na relasyon sa kanya. Tila walang pakialam ang mga babaeng disciples na iyon sa kanyang pagiging maalay kaya bilang isang tagalabas, wala ring opinyon si Maxine tungkol dito.
Gayunpaman, hindi maganda ang impresyon niya kay Romeo. Kaibigan mo. Sino yan? Kilala ko ba siya? Tanong ni Romeo nang nakangiti. Sa tingin ko, sumulyap si Maxine kay Romeo habang dahan-daang sinasabi, "Tutal, senior brother Romeo, hinahamon mo siya minsan sa isang buwan sa nakalipas na 3 buwan." Nanlaki ang mga mata ni Romeo nang magtanong siya ng may bahid ng hindi makapaniwala, "Junior sister Maxine, ang kaibigang binanggit mo ay si Alvin." Oo. Tumanggaw si Maxine. Pagkatapos, lumingon siya pabalik upang tingnan ang bahagi ng liwanag na kumakatawan kay Alvin nang hindi sumusulyap kay Romeo. Nang makita ito, kumunat ang noo ni Romeo habang mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang sinusundan ang direksyon ng tingin ni Maxine. Dati, si Alvin lang ang tina-target niya dahil kay Tefeng. Gayunpaman, dahil kay Maxine, kahit hindi magsalita si Tefeng, patuloy pa rin niyang hahamunin si Alvin. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Romeo si Maxine na nagpapakita ng ganitong interes sa isang lalaki. Ngayon lang siya nakatanggap ng ganitong traito mula rito. Paano siya hindi maiinggit kay Alvin? Hindi alam ni Alvin na nakaalis na si Romeo sa ika-8 baitang at hindi rin niya alam na may personal na galit na pala sa kanya si Romeo. Matapos maging isang advanced na Diyos at patatagin ang kanyang cultivation base at divine energy, tumayo siya at bumulong sa sarili, "Sige, sumulong na tayo sa ika-8 hakbang." 3,672. Sa katunayan, matapos mapatay ang kanyang kalaban sa ika-7 baitang, naramdaman ni Alvin ang puwersang humihila mula sa teleportation formation na sinusubukang ipadala siya sa ika-8 baitang. Gayunpaman, nang matuklasan niyang kaya niya ang puwersang humihila, nagpasya siyang lalong patatagin ang kanyang cultivation base at divine energy pagkatapos maging isang advanced god. Pagkatapos niya, sa wakas ay hinayaan na lang niya itong madala palayo ng puwersang humihila. Sa isang kisap mata lamang, natagpuan ni Alvin ang kanyang sarili na lumulutang sa ibabaw ng isang literal na dagat ng dugo. Naamoy niya ang metal na amoy ng dugo na umaahon mula sa dagat. Nang wala siyang makita o maramdaman na sino man gamit ang kanyang banal na kamalayan, isang malabong ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Umakyat siya pataas sa kalangitan at tumayo nang nakapatong ang mga kamay sa kanyang likod habang walang tonong nagtatanong, "Kaya mong lumikha ng mga totoong ilusyon gamit ang kapangyarihan ng iyong bloodline at itago ang iyong aura mula sa aking banal na kamalayan. Masasabi kong kahanga-hanga ka. Gayunpaman, biguan kita kung sa tingin mo ay mabibigo mo ako." Sa sandaling bumagsak ang boses ni Alvin, nagsimulang kumulo ang dagat na parang kumukulo. Maya-maya, naglaho ang dagat, at isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng maitim na pulang damit ang lumitaw sa harap ni Alvin. Matangkad ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Mayroon siyang pares ng matatalim na mata. Ang kanyang mga kilay at matigas na ekspresyon ay nagpamukha sa kanya na mabangis. Sa sandaling lumitaw siya, sinabi niya, "Hindi masama. Natuklasan mo na ito ay mula sa kapangyarihan ng aking dugo." Ngayong naglaho na ang dagat ng dugo, natagpuan ni Alvin ang kanyang sarili sa isang kapatagan. "Dahil dinala ako rito, paanong walang tao sa paligid? Dahil hindi kita matukoy gamit ang aking banal na kamalayan, malinaw lang na malalaman ko kung ano ang nangyayari," sagot ni Alvin. "Matalino ka talaga. Dati, nakapatay na ako ng ilang inner disciples bago pa man sila makariyak. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong umalis sa heavenly stairs," may kumpiyansang sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na may mapang asar ng ngiti, "Sobrang nainip ako dito. Ang tanging kasiyahan ko lang ay ang makipaglaro sa mga inner disciples na pumupunta rito. Dahil matalino ka, susubukan kong huwag kang patayin. Papatayin mo ba ako?" Bahagya ng umiti si Alvin. "Kung gayon, kailangan ko ngang magpasalamat sa iyo sa pagliligtas sa buhay ko. Brat, pinagtatawanan mo ba ako?" Nakangising sabi ng lalaking nakapula ang damit na nasa katanghaliang gulang, "Sige. Malapit mo nang matikman ang kawalan ng pag-asa. Ako, si Magnus, ang pinakamalakas sa mga inner disciples na nakakulong sa ika-8 baitang." Gumalaw si Magnus pagkasabi niya. Kumalat ang banal na enerhiya mula sa kanyang katawan, pinalakas ng batas na kanyang naunawaan. Sa isang pitik lang ng kanyang daliri, tila tumigil ang lahat. Bahagyang nagulat si Alvin nang maramdaman niya ang pamilyar na enerhiya. Ang batas ng oras.
Hindi nagtagal at nalaman ni Alvin na naunawaan na ni Magnus, ang Diyos na nakakulong dito, ang batas ng panahon, isa sa 4 na kataas-taasang batas. Ang batas ng panahon din ang pinakamahiwagang batas. Dahil maaaring kontrolin ng isang tao ang oras gamit ang batas ng oras, naging mahirap itong bantayan. Nakikita rin ni Alvin na naunawaan na ni Magnus ang isang triple fused profundity mula sa batas ng oras. Bagamat isa ka palang nauunawaan na triple fused profundity mula sa batas ng panahon, sapat na ito para gawin kang pinakamalakas sa mga bilanggo sa ika-8 baitang, sabi ni Alvin habang ang divine energy ay biglang lumabas mula sa kanyang katawan. Pagkatapos, naglabas siya ng 2 triple fused profundities ng magkasunod. Isang nakakatakot na enerhiyang pangkalawakan ang lumabas, bumangga sa batas ng oras ni Magnus, na pumihil sa batas ng oras na makaapekto kay Alvin. Ang batas ng kalawakan ay isa rin sa 4 na kataas-taasang batas at hindi nakabababa sa batas ng oras kahit na mas mahiwaga ang batas ng oras. Gamit ang 2 triple fused profundities, nagawa ni Alvin na pigilan ang batas ng oras. Nang makita ito, ang arrogant na ekspresyon ni Magnus ay napalitan ng ekspresyon ng kawalan ng paniniwala. Napasigaw siya sa gulat, ikaw, naunawaan mo ba ang 2 triple fused profundities mula sa batas ng kalawakan? May dahilan kung bakit tiwala si Magnus na siya ang pinakamalakas sa mga nakakulong sa ika-8 baitang. Sa kabila ng lahat ng mga bilanggo sa ika-8 baitang ay mga matataas na Diyos na nakaintindi sa isang triple fused profundity, siya lamang ang nakaintindi sa isang kataas-taasang batas. Kaya naman, ito ang nagbigay sa kanya ng kalamangan sa iba. Ngayong kaharap niya ang isang kalaban na hindi lamang nakakaintindi ng isang kataas-taasang batas kundi nakakaintindi rin ng 2 triple fused profundities, nawalan siya ng malay. Pakiramdam niya ay wala siyang pag-asa at walang magawa. Tutal, alam na niya ngayon na wala siyang laban kay Alvin. Gusto mo bang magpatuloy? Tanong ni Alvin. Nang hindi naghihintay ng sagot, ang enerhiyang pangkalawakan ay nagngangalit na parang bagyo, madaling na itulak pabalik ang atake ni Magnus. Malamig na tumawa si Magnus na may maasim na ekspresyon sa kanyang mukha bago niya inilabas ang isang maliit at parisukat na bandila na may nakasulat na mga komplikadong disenyo. Matapos niyang gamitin ang kanyang banal na enerhiya dito, agad na sumikat ang kanyang lakas sa OpenSiba. Sa loob ng ilang sandali, hindi lamang niya tila kayang kalabanan si Alvin, kundi tila rin kaya niyang pilitin si Alvin. Sa tingin mo ba ikaw lang ang may pangkaraniwang banal na artifact? Tanong ni Alvin nang walang tono. Sa loob-loob niya, medyo nagulat siya na si Magnus ay naglabas ng isang banal na artifact na may kaluluwa. Natural lang, hindi siya natakot. Sa isang kumpas lang ng kanyang kamay, inilabas niya ang isang espada, na isang banal na artifact na may kaluluwa. Swoosh! Matapos niyang puspusan ang espada ng kanyang banal na enerhiya, inihampas niya ito ng buong lakas. Kasabay nito, ang enerhiyang espasyo ay nagtagpo bago nag-transform sa isang malaking sinag ng espada. Madaling winasak ng atake ni Alvin ang atake ni Magnus bago ito tumama kay Magnus. Agad na napunit ang pulang damit ni Magnus. Puno ng mga sugat ang kanyang katawan sa isang kisap mata lamang. Namumutla ang kanyang mukha, at makikita sa kanyang mukha ang ekspresyon ng kawalan ng pag-asa. Bagamat nagpigil si Alvin sa huling minuto, nagtamo pa rin si Magnus ng mga minor na pinsala dahil sa kanyang kalapitan sa atake ni Alvin. Swoosh! Nang dumaan ang isang bulk zone ng hangin sa kanila, nakaramdam si Magnus ng matinding kirot mula sa kanyang mga sugat. Sa kabila ng sakit, labis siyang natuwa. Tutal, sigurado siyang mamamatay siya ilang sandali lang ang nakalipas. Pagkatapos, yumuko siya at dali-daling nagsabi, "Salamat sa pagpapakita ng awa, Ginoo. Ako, si Magnus, ay aalalahanan magpakailanman ang iyong kabaitan. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan?" Alvin, sagot ni Alvin. Hindi niya pinatay si Magnus dahil kanina, sinabi ni Magnus na hindi niya ito papatayin. Alvin. Sige, tatandaan ko ang pangalan mo. Tumanggaw si Magnus. Kung makakaalis ako sa lugar na ito sa hinaharap, tiyak na babayaran ko ang pabor na ito. Hindi isinapuso ni Alvin ang mga salita ni Magnus. Tutal, karamihan sa mga inner disciples ay nakagawa ng isang malaking krimen na makulong dito. Matagal pa bago sila mapalaya. Bukod pa rito, mas mahina si Magnus kaysa sa kanya. Kaya naman, hindi niya inakalang makakaganti si Magnus sa kanyang kabutihan.
Bago umalis si Alvin, ipinaalala sa kanya ni Magnus, kapag nasa ika-9 na baitang ka na, huwag kang mag-atubiling gamitin ang iyong token para umalis kapag may nakasalubong kang panganib. Bukod pa rito, kapag umakyat ka na sa ika-9 na palapag, malamang ay nabasag mo na ang lahat ng record. Ang mga bilanggo ba sa ika-9 na baitang at higit sa lahat ay mga hari ng mga Diyos? Tanong ni Alvin. Sumagot si Magnus, mahigit 70% sa kanila ay mga hari ng mga Diyos. Iilan lamang ang mga bihasang Diyos na nakakaintindi ng dalawang triple fused profundities. Mapalad kang makasalubong sila. Kung makakasalubong mo ang isang hari ng mga Diyos, mahihirapan kang talunin siya kahit na ang kanyang pag-unawa sa batas ay katamtaman lamang. Subukan mong kumapit hanggat maaari sa ika-9 na hakbang. Gayunpaman, huwag mag-atubiling umalis sa sandaling makaharap ka ng panganib. Sige. Tumanggaw si Alvin. Hoy, sabay tayong uminom pagkatapos kong umalis dito. Sabi ni Magnus bago niya pinapunte si Alvin sa ika-9 na hakbang kasama ang teleportation formation. Matapos maglaho si Alvin sa ere, bumantong hininga si Magnus, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng isang maunlad na Diyos na nakakaintindi ng dalawang triple fused profundities sa Hidden Fog Sect. Bukod dito, ang batas na naunawaan niya ay ang batas ng kalawakan, isa sa 4 na kataas-taasang batas. Kahit bago pa man nabilanggo si Magnus, ang mga disipulong tulad ni Alvin ay pambihira na. Marahil, tanging ang kanyang nakababata kapatid na si Wyatt lamang ang may ganitong talento. Mahigit 10,000 taon na ang lumipas, kumusta na kaya ang batang iyon, si Wyatt? Dahil sa kanyang likas na talento at kakayahan sa pag-unawa, siguradong isa na siyang Panginoon ng mga Diyos ngayon, tama ba? Kahit papaano, dapat ay isa na siyang advanced na hari ng mga Diyos ngayon, bulong ni Magnus sa sarili. Samantala, nagkaroon ng malaking ingay sa labas ng Heavenly Stairs. Umakyat si Alvin sa ika-9 na baitang. May nakikita ba ako? 3,673. Matagal nang nauna ang reputasyon ni Alvin sa Hidden Fog Sect. Marahil, tanging ang mga nasa closed-door cultivation lamang ang hindi pa nakakaalam tungkol sa kanya. Bukod dito, sa nakalipas na 3 buwan, si Romeo, isa sa nangungunang 10 inner disciples sa Hidden Fog Sect, ay paulit-ulit na hinamon si Alvin, na naging dahilan upang lalong sumikat si Alvin. Maraming tao ang inaabangan ang laban nina Romeo at Alvin. Karamihan sa kanila ay may kumpiyansang mananalo si Romeo sa laban. Bagamat naunawaan ni Alvin ang triple fused profundities mula sa batas ng kalawakan, naunawaan din ni Romeo ang triple fused profundities mula sa batas ng hangin. Bukod dito, si Romeo ay isang advanced na Diyos habang si Alvin ay isang intermediate na Diyos lamang. Dahil dito, kahit naunawaan ni Alvin ang isa sa 4 na kataas-taasang batas, magiging mahirap pa rin para kay Alvin na talunin si Romeo. Ngayon, mas lalong namukod tangi si Alvin simula nang ipakita ni Maxine na maganda ang relasyon nila ni Maxine. Higit sa lahat, ang kanyang pagganap noong labanan sa hagdanan ng langit ay nakakagulat. Hindi nila inaasahan na makakarating siya sa ika-8 baitang. Hindi sila magugulat kung isa siyang advanced na Diyos, ngunit isa lamang siyang intermediate na Diyos. Paano naging posible para sa isang intermediate na Diyos na makarating sa ika-8 baitang? Katulad ng iba, nagulat din si Romeo na matagumpay na nakaakyat si Alvin sa ika-8 baitang. Naisip niya sa sarili, nakakamanga na nagawa niyang malampasan ang ika-7 baitang at umakyat sa ika-8 baitang. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang kung gaano katagal niya tinahak ang ika-7 baitang, malamang na hindi siya makakatagal sa ika-8 baitang. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos noon, muling nagulat si Romeo. Pagkatapos makaakyat sa ika-8 baitang, hindi nagtagal at nakaakyat na rin si Alvin sa ika-9 na baitang. Ang kahirapan sa ika-8 baitang ay higit na nalampasan kaysa sa ika-7 baitang. May dahilan kung bakit kahit ang pinakamalakas na panloob ng mga disipulo na may cultivation of God ay hindi makakalagpas sa ika-8 baitang. Para makaakyat sa ika-9 na baitang, kailangan nilang patayin o talunin ang kanilang mga kalaban. Natural na nagulat ang lahat sa ginawa ni Alvin. Umakyat talaga si Alvin sa ika-9 na baitang. Sus Mariosep. Nakalampas na talaga siya sa ika-8 baitang. Gumuhit ang gulat na ekspresyon sa magandang mukha ni Maxine. Natapos niya talaga ang ika-8 hakbang.
Kahit hindi pa nakakarating si Maxine sa ikawalong baitang, umakyat na siya sa ikapitong baitang. Malakas ang mga kalaban sa ikapitong baitang. Hindi niya matalo ang mga kalaban niya, kaya naman hindi siya nakarating sa ikawalong baitang. Paano siya hindi mabibigla na nalagpasan ni Alvin ang ikawalong baitang at nakarating sa ikasyam na baitang? Sa oras na ito, maraming tao ang nagsimulang mag-isip-isip sa kanilang mga sarili. Sa tingin mo ba ay naging magaan ang loob sa kanya ng taong nabilanggo sa ikawalong baitang? Naging magaan ang loob mo sa kanya? Imposible. Alam mo namang mga bilanggo sila ng Hidden Fog sect na dating mga inner disciples. Sa bawat panalo, nababawasan ang kanilang sentensya. Paano nila siya nagawang maging magaan ang loob mo? Gayunpaman, may mga pagkakataon na naging magaan ang loob ng mga bilanggo sa mga kalahok dahil sa iba't ibang dahilan. Halimbawa, ang ilan sa kanila ay nawalan ng ganang mabuhay o pamilyar sila sa kanilang mga kalaban. Ang mga chismis, kapag paulit-ulit na kumalat, ay biglang makakakuha ng kredibilidad. Habang patuloy na nag-espekulasyon ang mga panloob na disipulo, parami ng parami ang nakumbinsi na si Alvin ay nakarating lamang sa ikasyam na baitang dahil sa pagiging magaan ng loob ng bilanggo sa ikawalong baitang. Ngumisi si Romeo. Paano kung siya ang nasa unang ranggo? Wala namang naniniwala sa lakas niya. Bagamat naisip din ni Maxine na malamang na naging magaan ang loob ng bilanggo sa ikawalong baitang kay Alvin, hindi siya naging komportable nang marinig niya ang mga salita ni Romeo. Kaya naman, sinabi niya, "Senior Brother Romeo, hindi mo masasabi yan." May posibilidad na natalo niya ng patas ang kanyang kalaban. Nakangiting sabi ni Romeo, "Junior Sister Maxine, ang tagal niya sa ikapitong baitang. Sa tingin mo ba talaga ay matatalo niya ng patas ang kalaban niya?" Kumunat ang noo ni Maxine habang sinasabi, posibleng nakarating siya sa ikapitong hakbang at ginugol ang oras sa pagpapatatag ng kanyang cultivation base bago siya nakarating sa ikasyam na hakbang. Pambihirang tagumpay. Paano nagkaroon ng ganitong pagkakataon? Umiling si Romeo. Gayunpaman, nang mabanggit ang isang pambihirang tagumpay, bahagyang natakot siya. Tutal, maaari pa rin niyang takutin si Alvin kung si Alvin ay isang intermediate god. Gayunpaman, kapag nakalusot na si Alvin at naging isang advanced god, hindi na niya magagawang supulan o takutin si Alvin. Samantala, matagumpay na nakapasok si Alvin sa maliit na kaharian sa ikasyam na baitang matapos paganahin ni Magnus mula sa maliit na kaharian sa ikawalong baitang ang teleportation formation. Sa pagkakataong ito, natagpuan ni Alvin ang kanyang sarili sa ibabaw ng magagandang bundok at ilog. Nakita niya ang isang eleganteng figurine na nakasuot ng puting damit na nakatayo sa tuktok ng isang bundok habang nakapatong ang mga kamay sa kanyang likod. Isa siyang lalaking nasa katanghaliang gulang na mukhang isang iskolar. Bagamat karaniwan ang kanyang anyo, ang kanyang ugali at kilos ay pambihira. Hindi siya mamimiss kahit sa gitna ng dagat ng mga tao. Hindi naman masama. Nagawa mong pumunta rito kahit isa ka lang maunlad na Diyos, walang tonong sabi ng nasa katanghaliang gulang na iskolar. Bago pa matapos magsalita ang nasa katanghaliang gulang na iskolar, naramdaman ni Alvin ang marahang pag-apo ng banal na kamalayan ng kabilang panig sa kanya. Matapos klian ang aksyon, napasigaw siya sa gulat, "Isa ka ring advanced na Diyos." Base sa mga naunang sinabi ni Magnus, alam ni Alvin na mapalad siya na ang kanyang kalaban sa ikasyam na baitang ay isang advanced na Diyos. Kung tutuusin, karamihan sa mga bilanggo sa ikasyam na baitang ay mga hari ng mga Diyos na may iilang advanced na Diyos lamang. Sinabi ni Magnus na ang mga advanced na Diyos na nakakulong sa ikasyam na baitang ay nakaunawa na ng kahit dalawang triple fused profundity. Mukhang ganoon nga ang kalaban ko. Nang makita ang gulat sa mukha ni Alvin, walang ekspresyong nagtanong ang nasa katanghaliang gulang na iskolar, "Nagulat ka ba?" Pagkatapos, buong pagmamalaki niyang sinabi, "Gayunpaman, naiiba ako sa mga advanced na Diyos na nakaharap mo noon. Kung hindi ako nagkakamali, ang kalaban mo sa ikawalong baitang ay isang advanced na Diyos na nakaunawa ng triple fused profundity, tama ba? Para sabihin ko sa iyo, kaya kong patayin ang ganoong klase ng tao sa isang atake lang. Naniniwala ako sa iyo," sabi ni Alvin habang tumatango, "dahil nakakulong ka sa ikasyam na baitang, tiyak na mas malakas ka kaysa sa mga nasa ikawalong baitang."
Gayunpaman, medyo may gusto akong malaman. Bakit ikinulong ng Hidden Fog Sect ang isang makapangyarihang cultivator na katulad mo? Isa kang advanced na Diyos na nakaunawa ng dalawang triple fused profundities. Bihira ang isang taong katulad mo sa Hidden Fog Sect. Pagkatapos magsalita ni Alvin, hinintay niya ang sagot ng nasa katanghaliang gulang na scholar. Mukhang marami ka nang alam, sabi ng nasa tanghaliang gulang na scholar habang nakatingin kay Alvin ng may malalim na tingin. Siguro, kung nakagawa ako ng isa pang krimen, maaaring hindi ito mapansin ng sekta dahil sa aking talento. Alam mo ba kung anong krimen ang nagawa ko? Ano? Nagulat si Alvin. Pinatay ko ang aking Panginoon, ang dating pinuno ng sekta ng Hidden Fog Sect, sagot ng nasa katanghaliang gulang na scholar ng may ngiti, na nagpapakita ng dalawang hanay ng mapuputing ngipin. Nang marinig ang mga salitang ito, bahagyang nanginig si Alvin. Nabigla siya na pinatay ng kanyang kalaban ang kanyang Panginoon. Hindi lang iyon, ang kanyang kalaban na Panginoon ay ang dating pinuno ng sekta ng Hidden Fog Sect. Ang kanyang tingin ay napalitan ng pagkasuklam habang patuloy niyang tinitingnan ang nasa katanghaliang gulang na scholar. Ano? Kinamumuhian mo ba ako? Tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang ng may ngisi, alam mo ba kung bakit ko siya pinatay? Naging seryoso ang boses ng scholar na nasa katanghaliang gulang nang sabihin niya, iniutos niya ang paglipol sa aking angkan at sinabing ginawa niya ito para sa akin. Libo-libong buhay ang nawala dahil sa kanya. Kasabay nito, isang mabangis na enerhiyang sayan ang lumitaw mula sa katawan ng nasa katanghaliang gulang na scholar. Nagkakamali ka ba? Kumunat ang noo ni Alvin. Hindi niya maintindihan kung bakit lilipulin ng pinuno ng sekta ng Hidden Fog Sect ang angkan ng kanyang mga disipulo. Nagkamali. Siyempre hindi. Nang bumalik ang mamamatay tao na isinugo niya para patayin ang pamilya ko para magulat sa kanya, narinig ko ang kanilang pag-uusap. Paano ako nagkamali? Noon, sinabi ko sa kanya na wala akong hanggaring maging susunod na pinuno ng sekta ng Hidden Fog Sect. Gusto kong bumalik sa aking angkan at pamunuan ang angkan sa mas mataas na antas. Umasa ako na ang aking angkan ay sasali sa hanay ng mga puwersang may ranggong hari o Panginoon. Hindi siya natuwa sa aking desisyon. Ayaw niya akong bumalik sa aking angkan kaya pinatay niya ang lahat. 3,674. Lalong nabalisa ang nasa katanghaliang gulang na scholar habang nagsasalita siya. Nararamdaman ni Alvin ang pait at puot ng nasa katanghaliang gulang na scholar. Naunawaan na niya ngayon kung bakit ikinukulong ng Hidden Fog Sect ang isang mahuhusay na cultivator. Dahil sa krimeng nagawa ng nasa katanghaliang gulang na scholar, kahit hindi siya patayin ng sekta, tiyak na hindi siya palalayain. Kung hindi, magdudulot lamang ito ng kapahamakan sa sekta sa hinaharap. Dahil ang scholar na nasa katanghaliang gulang ang napiling susunod na pinuno ng sekta ng Hidden Fog Sect, alam ni Alvin na ang lalaki ay kailangang may mataas na talento. Dahil dyan, paano hahayaan ng Hidden Fog Sect na patuloy na lumakas ang isang potensyal na banta? Ang maliliit na kaharian sa Heavenly Stairs na pumipigil sa pagsulong ng cultivation base ng isang tao ang pinakamagandang lugar para ikulong ang scholar na nasa katanghaliang gulang. Kaya ikaw ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong dito. Tanong ni Alvin. Ano sa tingin mo? Ngumisi ang nasa katanghaliang gulang na scholar habang sinasabi, mahigit 2,300 taong gulang pa lamang ako nang maging isang advanced na Diyos at naunawaan ang dalawang triple fused profundities mula sa batas ng hangin. Iilang tao lamang sa kasaysayan ng sekta ang nakamit ito. Ang tanging dahilan kung bakit hindi nila ako pinatay ay para magamit nila ako sa pagsasanay sa mga disipulo ng sekta. Paano nila ako napalaya? Natural lang na sinentensyahan ako ng habang buhay na kamatayan. Ngumiti ng mapanukso ang nasa katanghaliang gulang na scholar habang sinasabing, ang Hidden Fog Sect ay isang marangal na sekta na may ranggong Panginoon, ngunit napakaduwag nila. Natatakot pa nga sila sa isang mataas na antas ng Diyos na katulad ko noon. Nakakatawa. Nagulat si Alvin sa mga nagawa ng scholar na nasa katanghaliang gulang noong bata pa ito. Sige, tama na yan. Sa wakas ay sinabi ng nasa katanghaliang gulang na scholar, nako, gusto mo bang umalis ng mag-isa o gusto mong ipadala kita?
Ang banal na enerhiya ng nasa katanghaliang gulang na scholar na pinalakas ng batas ng hangin ay marahas na sumulpot habang matamang nakatingin kay Alvin. Ngumiti si Alvin. Bagamat wala akong planong dumaan sa ika-9 na hakbang, natatakot akong hindi mo ako kayang paalisin dito kung ayaw ko. Sige. Kung gayon, tikman mo ang aking lakas. Pagkatapos magsalita ng nasa katanghaliang gulang na scholar, gumawa siya ng hakbang. Swoosh! 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 Isang bagyo ang umikot sa katawan ng nasa katanghaliang gulang na scholar habang isang nakakatakot na enerhiya ang dumaloy patungo kay Alvin na parang isang nagugutom na halimaw. Swoosh! Biglang lumabas ang enerhiyang pangkalawakan ni Alvin at madaling nilamon ang marahas at malabag yung enerhiya. Labis na nagbago ang ekspresyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang nang mapasigaw siya sa gulat, naunawaan mo na ba ang triple fused profundities mula sa batas ng kalawakan? Mayroong 8 lalim sa isang batas. Natural lamang, sa napakaraming lalim, maaaring maunawaan ng isang tao ang maraming triple fused DPTs. Hindi ito limitado sa 1 o 2 lamang. Hindi na kailangang sabihin, habang mas nauunawaan ng isang tao, mas lumalakas ang isang batas. Nang umatake si Alvin, gumamit siya ng 3 triple fused profundities mula sa batas ng kalawakan upang sirain ang atake ng nasa katanghaliang gulang na scholar. Nagawa niya ito nang may kadalian na naranasan niya noong tinalo niya si Magnus mula sa ika-8 hakbang. Bang! Sa oras na ito, ang dumadagandong na enerhiyang pangkalawakan ay bumagsak ng mabigat na parang isang higanteng martilyo sa nasa katanghaliang gulang na scholar, na nagpalipad sa kanya pabalik. Sa kritikal na sandali, pinigilan ni Alvin ang kanyang lakas. Kung hindi, mamamatay na sana ang nasa katanghaliang gulang na scholar. Ikaw. Nang makabawi sa katinoan ng lalaking nasa katanghaliang gulang, namutla ang mukha niya sa takot. Pinanood niya ang binata na nakasuot ng lila na nakatayo sa di kalayuan na inilabas ang token ng Heavenly Stairs para umalis. Hindi pa ba siya aakyat sa ika-10 hakbang? Naguluhan ang nasa katanghaliang gulang na scholar habang pinapanood niya si Alvin na umalis. Nang biglang may pumasok na ideya sa isip niya, inabot niya ang kamay para panasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at ngumiti. Bumulong siya sa sarili, parang sinusubukan niyang panatilihing tahimik. Tutal, wala pang mga Diyos na nakarating sa ika-10 baitang ng Heavenly Stair sa kasaysayan ng Hidden Fog Sect. Kahit ang pinakamalakas na Diyos na nakarating sa kasaysayan ng sekta ay nakarating lamang sa ika-9 na baitang. Pagkatapos, bumantong hininga siya, bahagyang nahihiya. Hindi ko akalain na mas may talento pa pala siya kaysa sa akin noon. Hindi ko inakalang lilito ang ganoong tao sa Hidden Fog Sect. Sa labas ng hagdanan ng langit. Habang pinagmamasdan ng mga tao ang liwanag na kumakatawan kay Alvin, inakala nilang malapit nang mapatay si Alvin. Maging si Maxine ay ganoon din ang naisip. Gayunpaman, nagulat sila nang hindi pa rin lumalabas si Alvin kahit na matagal na ang nakalipas. Ganoon ba talaga siya kalakas para makahawak sa kalaban niya sa ika-9 na baitang? Kung hindi, paano siya tatagal ng ganito katagal? Imposible. May iba pang dahilan. Maraming tao ang umiling. Hindi sila makapaniwalang kayang panindigan ni Alvin ang kanyang posisyon ng ganito katagal laban sa kanyang kalaban sa ika-9 na baitang. Napakatagal bago niya naipasa ang ika-7 hakbang. Imposibleng makayanan niya ng ganito katagal. Tama. May iba pang dahilan para dito. Tama. Mas kumbinsido ako ngayon na ang bilanggo sa ika-8 baitang ng hagdanan ng langit ay naging magaan ang loob sa kanya. Natural lang, walang makakahula na nanatili si Alvin sa ika-9 na baitang ng ganoon katagal dahil nakikipag-usap ito sa kanyang kalaban. Pagkaraan ng ilang sandali. Swoosh! Sa ilalim ng naghihintay na mga titig ng lahat, lumitaw si Alvin sa harap ng lahat matapos magdilim ang liwanag sa ika-9 na baitang. Hindi na kailangang sabihin pa, inakala ng lahat na pinalaya si Alvin matapos matalo ng kanyang kalaban. Nandito na si Alvin. Hindi pa rin ako makapaniwala na umakyat siya sa ika-9 na baitang. Kung walang magbabago, siguradong siya ang mauuna sa pagkakataong ito. Napakaswerte naman. Hindi pinansin ni Alvin ang mga usapan sa kanyang paligid at ibinigay ang token ng Heavenly Stair sa matandang lalaking nagbabantay sa Heavenly Stairs. Elder, ito ang aking token.
Nagtatakang tanong ng matanda, nakipag-away ka ba sa bilanggo sa ika-9 na baitang ng napakatagal? Umiling si Alvin, hindi, mabilis natapos ang labanan sa isang galaw lang. Inakala ng lahat, mga disipulo at mga elder, na natalo si Alvin ng kanyang kalaban sa isang galaw lamang. Kahit sa pinakamatinding panaginip ay hindi nila maiisip na kabaligtaran pala ang nangyari. Patuloy na nakatingin kay Alvin ang lahat ng may pagtataka, hinihimok siya gamit ang kanilang mga mata na sabihin sa kanila kung bakit siya nasa ika-9 na baitang ng napakatagal. Nag-usap kami sandali, sabi ni Alvin. Natural na ikinagulat ng lahat ang kanyang tugon. Hindi sumagi sa kanilang isipan na nasa ika-9 na baitang siya ng ganoon katagal dahil nakikipag-usap siya sa kanyang kalaban. Paano naman siya naging ganito kaswert? Nakahanap pa nga siya ng kalaban na makakausap. Maraming disipulo ang sumubok na makipag-usap sa kanilang mga kalaban sa pag-asang mapahaba ang kanilang panahon sa maliliit na kaharian. Gayunpaman, palagi silang walang awang pinalalabas mula sa hagdanan ng langit. Napakaswerte, sabi ni Romeo sa boses na puno ng pangungutya habang nanunuya. Napakalinaw ng boses ni Romeo dahil sa katahimikang paligid. Tumingin si Alvin kay Romeo ng ilang sandali bago niya sinabi ng may bahagyang ngiti, tunay nga, mapalad ako. Gayunpaman, kahit na kasing swerte mo ako, hindi mo pa rin ako matatalo. Agad na kumunat ang noo ni Romeo. Maya-maya, may paghamak niyang sinabi, Alvin, sa wakas ay napagdesisyonan mo na bang tumigil sa pagiging duwag? Dahil nandito ka na ngayon, bakit hindi mo tanggapin ang hamon ko? Huwag mong sabihing natatakot ka at plano mong magtago na parang pagong. Hamon. Hindi sumagot si Alvin ng ilang sandali, nalilito kung bakit ganoon na lang kagalit ang estranghero sa harap niya. Sa pagkakataong ito, humakbang si Maxine at sinabing, Alvin, siya si Romeo, ang humahamon sa iyo sa nakalipas na 3 buwan. Romeo. Agad na natanto ni Alvin. Kaya siya ang asong baliw na ipinadala ni Tefeng para atakihin ako. Natigilan si Maxine, na nakatayo sa harap ni Alvin. Hindi niya inaasahan na lantaran na tatawagan ni Alvin si Romeo na isang asong baliw. Nang makabawi siya ng katinoan, nagtanong siya sa pamamagitan ng voice transmission, Alvin, may conflict ba kayo ni Senior Brother Tefeng? Bagamat si Tefeng ay isa ring panloob na disipulo, ang kanyang katayuan ay mas mataas kaysa sa mga ordinaryong panloob na disipulo. Kung tutuusin, hindi lamang siya isang hari ng Diyos, kundi siya rin ay disipulo ng pangalawang elder ng Hidden Fog Sect. Si Alvin ay lubos na may talento at mahusay sa pag-unawa, ngunit hindi pa rin niya katalinuhan na pukawin si Tefeng. Kaya naman, bahagyang nag-alala si Maxine. Sa personal, wala akong pakialam sa kanya. Siya ang may kinikimkim na sama ng loob, sabi ni Alvin habang nagkibit-balikat. Bago pa makasagot si Maxine, malamig na sinabi ni Romeo, Alvin, gusto mo na bang mamatay? 3,675. Pagkarinig ni Romeo ng boses, tumahimik ang lahat. Kinabahan sila sa tensyonadong kapaligiran habang nakatingin kina Alvin at Romeo. Mayroon akong hiling na mamatay. Tumingin si Alvin kay Romeo ng may malalim na tingin habang nagtatanong, ano? Sa tingin mo ba ay kaya mo akong patayin? Ngumisi si Romeo. Mapang-uyam niyang sinabi, Alvin, dahil lang sa swerte ang pag-akyat mo sa ika-9 na baitang, huwag mong sabihin na sa tingin mo ay ganoon kagaling. Ang ranggo natin ay hindi tumpak na representasyon ng ating lakas. Tama, baguhan ka lang kaya hindi mo alam ito. Sa palagay ni Romeo, dahil matagal na panahon ang ginugol ni Alvin sa ika-7 baitang ng hagdanan ng langit, talagang imposibleng malampasan ni Alvin ang ika-8 baitang. Kumbinsido siyang nagawa lamang ito ni Alvin dahil sa pagiging magaan ng kanyang kalaban. Bagamat bihira ito, hindi naman ito isang pangyayaring hindi pa naganap. Bukod dito, sinabi rin ni Alvin na natalo siya sa isang galaw lamang matapos makaakyat sa ika-9 na baitang. Matagal lamang nasa ika-9 na baitang si Alvin dahil nakikipag-usap siya sa kanyang kalaban. Sa lahat ng mga kadahilanang ito, sa kabila ng mataas na ranggo ni Alvin, hindi niya inisip na mas malakas si Alvin kaysa sa kanya. Iniugnay niya ang ranggo ni Alvin sa kanyang swerte. Swerte! Tinaas ni Alvin ang isang kilay. Sige, maglaban tayo.
Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo? Pangiinis ni Romeo. Sige. Nangangahas ka bang labanan ako sa Extreme Martial Arena? Ang Extreme Martial Arena ay kung saan isinasagawa ng mga miyembro ng Hidden Fog Sect ang mga hamon. Sa panahon ng isang labanan sa arena, maaaring piliin ng isang tao na aminin ang pagkatalo. Gayunpaman, kung hindi niya aaminin ang pagkatalo o kaya'y aaminin ang pagkatalo sa tamang panahon, walang magiging kahihinatnan kung siya ay mamamatay. Para sa mga sparring session, ang mga miyembro ng Hidden Fog Sect ay pupunta sa Martial Square na matatagpuan sa ibaba ng Extreme Martial Arena. Extreme Martial Arena. Gusto ni Senior Brother Romeo na labanan si Alvin sa Extreme Martial Arena. Sus Mariosep. Kung hindi kayang sumuko agad ang isang tao, kayang patayin siya ng kalaban ng walang anumang parusa. Ganoon na ba kalalim ang kanilang alitan? Mukhang plano ni Senior Romeo na patayin si Alvin sa arena bago pa man sumuko si Alvin. Nabigla ang mga panloob na disipulo. Ang ilan sa kanila na mahilig manood ng palabas ay napuno ng pananibik at pag-asam. Sa sandaling ito, sinabi ni Maxine sa pamamagitan ng voice transmission, Alvin, huwag kang maging padalos-dalos. Kung lalaban ka sa Extreme Martial Arena, mamamatay ka kung hindi ka makakasuko sa oras. Hindi rin mapaparusahan si Romeo sa pagpatay sa iyo. Alam ko. Natutunan ko na ang tungkol sa Extreme Martial Arena mula sa Inner Disciple Manual, mahinahong sabi ni Alvin nang may ngiti sa kanyang mukha. Mas lalong nagselo si Romeo nang marinig niya ang mga sinabi ni Alvin kay Maxine. Natural niyang mahulaan na nagpadala si Maxine kay Alvin ng voice transmission para pigilan si Alvin sa pakikipaglaban sa Extreme Martial Arena. Dahil dito, sarkastiko niyang sinabi, Alvin, ang henyo mula sa Skywind City, nangangahas ka bang tanggapin ang hamon ko? Sa sandaling ito, isang matandang boses ang umalingaw-ngaw sa tainga ni Alvin. Alvin, huwag kang padalos-dalos. Huwag kang pumayag kung hindi ka sigurado kung mananalo ka. Tumangala si Alvin sa gulat. Ang pagpapadala ng boses ay mula sa Inner Elder na nagbabantay sa Heavenly Stairs. Elder, huwag kang mag-alala. Hindi ako gumagawa ng mga bagay na wala akong tiwala, sagot ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Pagkatapos, tumingin siya kay Romeo at sinabing, pangunahan mo ang daan. Sandaling natigilan si Romeo sa tugon ni Alvin. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, ngumisi siya at nagpatuloy sa pag-akay kay Alvin papunta sa Extreme Martial Arena. Agad na naghiyawan ang mga tao. Tinanggap talaga ni Alvin ang hamon. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit niya tinanggap ang hamon. Simula nang iminungkahi ni Senior Brother Romeo ang pakikipaglaban sa Extreme Martial Arena, malinaw na kumpiyansa siyang mananalo. Isang Diyos na pansamantala ang talagang nangahas na tanggapin ang hamon mula sa isang Diyos na may mataas na antas. Kumunat ang noo ni Maxine nang makita niyang binabaliwala ni Alvin ang kanyang payo. Pagkatapos, nagmadali siyang lumapit upang habulin si Alvin. Nang maabuti niya ito, sinabi niya muli sa pamamagitan ng voice transmission, Alvin, tandaan mong sumuko kung sa tingin mo ay hindi mo na kayang kumapit pa. Hanggat sumusuko ka, hindi ka mapapatay ni Romeo nang hindi ka nahaharap sa parusa. Paprotektahan ka rin ng mga elder na naka-duty sa arena. Alam na ni Alvin ang mga bagay na ito. Gayunpaman, nagpasalamat pa rin siya kay Maxine. Maliban sa mga nasa Heavenly Stairs pa rin at sa Inner Elder na nagbabantay dito, lahat ay nasa sabik ding pumunta sa Extreme Martial Arena. Sa katunayan, ang Inner Elder na nagbabantay sa Heavenly Stairs ay pupunta rin sana sa Extreme Martial Arena kung hindi niya kailangang bantayan ang Heavenly Stairs. Sa oras na ito, isang Inner Disciple na kalalabas lang mula sa Heavenly Stairs ay naguguluhang tumingin sa paligid. Nasaan ang lahat? Walang tao sa paligid maliban sa Inner Elder na naka-duty. Matapos malaman ang nangyari, nagmadali rin ang Inner Disciple papunta sa Extreme Martial Arena. Hindi ako makapaniwala na maglalaban sina Senior Brother Romeo at Alvin sa Extreme Martial Arena. Hindi ko maaaring palampasin ang kapana-panabik na palabas na ito. Habang naglalakbay, ikinukwento ng Inner Disciple ang nangyari sa iba pang nakasalamuhan niya. Dahil dito, mas dumami pa ang mga taong nakarating sa Extreme Martial Arena.
Kasabay nito, ang inner elder na nagbabantay sa heavenly stairs ay nagpadala ng mensahe sa isang elder na mayroon siyang mabuting relasyon. Elder Pong, kung hindi ako nagkakamali, naka-duty ka ngayon sa Extreme Martial Arena, di ba? Mabilis na dumating ang tugon ng kabilang panig. Oo. Anong problema? Sabi ng matanda, pakibalita naman po ako tungkol sa resulta ng laban nina Romeo at Alvin sa Extreme Martial Arena. Si Alvin ang disipulo na inirekomenda ni Vice Sect Leader Meyer na sumali sa sekta. Kung siya ay nasa panganib, sana ay matulungan ninyo akong ipaalala sa kanya na sumuko sa pamamagitan ng voice transmission. Sa totoo lang, napakagalang niya. Bukod pa rito, napakatalino niya. Tiyak na malaking tulong siya sa sekta sa hinaharap. Ano? Sina Romeo at Alvin ay darating para lumaban sa Extreme Martial Arena. Huwag na lang, kara-rating lang nila. Sige, huwag kang mag-alala. Hindi rin naman ako ganoon kahenyo para mamatay ng walang kabuluhan. Si Elder Pong, na naka-duty sa Extreme Martial Arena, ay nakita si Romeo at isang grupo ng mga tao na papunta sa Extreme Martial Arena. Bagamat hindi pa niya nakikita si Alvin noon, nahulaan niya na ang gwapong binata na nakasuot ng lila sa likod ni Romeo ay si Alvin. Sa itaas ng Martial Square, mayroong 19 na Extreme Martial Arena. Matatagpuan ang mga ito sa pagitan ng inner at outer sect, at maaaring gamitin ito ng parehong inner at outer disciples. Kadalasan, masigla ang Martial Square habang walang tao sa mga arena. Nang dumating sina Alvin, Romeo, at ang iba pa, marami ng tao sa Martial Square. Hindi na kailangang sabihin pa, lahat ay naakit sa kanilang biglaang pagdating. Bakit ang daming taong dumating? Napakasigla. Hoy, si Senior Brother Romeo iyan, isa sa 10 pinakamalakas na inner disciple ng mga Diyos. Pupunta siya sa Extreme Martial Arena. Sino ang kinakalaban niya? Sino yung binata na nakasuot ng lila sa likuran niya? Nakuryoso ang mga panloob at panlabas na disipulo sa Martial Square kaya sinundan din nila ang iba patungo sa Extreme Martial Arena. Dahil wala silang alam sa nangyayari, sinimulan nilang tanungin ang mga taong sumama kina Romeo at Alvin. Senior, anong nangyari? Sino ang kalabanan ni Senior Brother Romeo sa Extreme Martial Arena? Nagulat ang lahat nang malaman nila ang nangyari. Lalabanan niya ang baguhang iyon, si Alvin. Hindi ba't si Alvin ay isang intermediate god? Paano siya pumayag na makipaglaban kay Senior Romeo na isang advanced god sa Extreme Martial Arena? Nabalitaan ko na ang tungkol sa kanya. Katulad ni Senior Brother Romeo, nagawa rin niyang maunawaan ang isang triple fused profundity. Gayunpaman, ang cultivation base ni Senior Brother Romeo ay isang antas na mas mataas kaysa sa kanya. Paano siya magiging kapantay ni Senior Brother Romeo? Hindi ko talaga maintindihan kung bakit niya tatanggapin ang hamon kung malinaw na laban sa kanya ang posibilidad. Bueno, hindi naman kulang ang mga henyo na namatay dahil sa isang sandali ng pagiging padalos-dalos. Bagamat hindi naintindihan ng lahat ang desisyon ni Alvin, nasasabik pa rin silang mapanood ang labanan. Nakaawang tiningnan nila ang lilang figure habang umiiling. Pinangunahan ni Romeo si Alvin papunta sa arena sa gitna. Ito rin ang pinakamalaki. Parang buwan to habang ang 18 mas maliliit na arena na nakapalibot dito ay parang mga bituin. Pagkatapos lumapag sa arena, humarap si Romeo kay Alvin. Hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pag-aalala nang makita kung gaano kakalma si Alvin. Maaaring magpanggap si Alvin na kalmado noong nasa labas sila ng Heavenly Stairs, ngunit imposibleng magpanggap na kalmado ngayon na nasa arena na sila, hindi ba? Patuloy na lumala ang pagkabalisa ni Romeo. Nang hindi na niya ito matiis, iniabot niya ang kanyang banal na kamalayan upang siyasatin si Alvin. Sa sumunod na sandali, nanlaki ang kanyang mga mata nang mapasigaw siya sa gulat, nakalusot siya at naging isang advanced na Diyos. 3,676. Kanina, hindi sumagi sa isip ni Romeo na siyasatin ang cultivation base ni Alvin. Tutal, kumbinsido siyang hindi kasing lakas niya si Alvin at ang tagumpay ni Alvin sa pag-akyat sa ika-9 na hakbang ay isang aksidente lamang. Bukod dito, hindi niya inakalang makakarating si Alvin sa Heavenly Stairs.
Ang tanging dahilan kung bakit niya napagpasyahan na siyasatin si Alvin ay dahil sa pakiramdam ng pagkabalisa nang makita niya kung gaano kalmado si Alvin kahit na nakarating na sila sa Extreme Martial Arena. Ngayong natuklasan ni Romeo na si Alvin ay isang maunlad na Diyos, labis siyang natakot. Ang tagumpay ni Alvin ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanilang laban. Tiwala siyang matatalo niya si Alvin noong si Alvin ay isang intermediate god, ngunit ngayong si Alvin ay isang maunlad na Diyos, hindi siya sigurado kung matatalo niya si Alvin. Bagamat pareho na nilang naunawaan ang triple fused profundities, at pareho na ang kanilang mga cultivation base ngayon, ang katotohanang naunawaan ni Alvin ang isa sa 4 na kataas-taasang batas ay nagbigay sa kanya ng kalamangan. Tutal, isa lamang sa mga elemental na batas ang naunawaan niya. Masungit na sabi ni Romeo, hindi ko inaasahan na makakalusot ako at magiging isang advanced na Diyos. Sinadya ni Romeo na itaas ang kanyang boses habang nagsasalita. Gusto niyang marinig siya ng lahat ng naroroon, kasama na ang 2 elder na naka-duty. Nang marinig ang mga salita ni Romeo, kinumpirma ni Elder Pong, isa sa mga nakatalagang elder, ang mga salita ni Romeo sa pamamagitan ng pagsisiyasat kay Alvin gamit ang kanyang banal na kamalayan. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe sa elder na nagbabantay sa hagdanan sa langit. Elder Chen, walang batayan ang mga alalahanin mo. Nalito si Elder Chen, ang elder na nagbabantay sa heavenly stairs. Anong ibig mong sabihin? Si Alvin ay isang advanced na Diyos. Nangangahulugan ito na malaki ang tsansa niyang manalo sa hamon. Hindi mo ba iniisip na masyado kang nag-aalala? Hindi ko na kailangang ipaalala pa sa kanya na sumuko, sabi ni Elder Pong. Ano? Si Alvin ay isang advanced na Diyos. Nabigla si Elder Chen. Bago siya pumasok sa heavenly stairs, sigurado akong isa lamang siyang intermediate god. Ginamit ko ang aking divine consciousness para siyasatin. Huwag mong sabihing nakalusot siya habang nakikipaglaban siya sa isa sa kanyang mga kalaban na heavenly stairs. Matapos itong pag-isipan ng ilang sandali, sinabi ni Elder Chen, dapat nga iyon. Malamang ay nakalusot siya habang nasa 7 baitang. Iyon siguro ang dahilan kung bakit siya nanatili sa 7 palapag ng napakatagal, at malamang din iyon ang dahilan kung bakit siya mabilis na nakalampas sa 8 baitang. Hindi siya pinabayaan ng bilanggo sa 8 baitang. Pagkatapos, malamang ay nakatagpo niya ang isang hari ng Diyos sa 9 na baitang at sa gayon ay napatay. Pagkatapos ng kanyang pagsusuri, pakiramdam ni Elder Chen ay wala siyang pinag-alala. Hindi naman mas mahina si Alvin kaysa kay Romeo. Sa katunayan, malamang na mas malakas siya kaysa kay Romeo. Bueno, mas mabuti sigurong malaman mo. Gayunpaman, papanoorin ko ang kanilang laban ngayon. Ipapaalam ko sa iyo ang resulta kapag natapos na ang labanan. Gayunpaman, sa palagay ko ay susuko rin si Romeo. Nakikita ko na ang takot sa kanyang mga mata. Bukod dito, ang pagkatakot bago ang laban ay magiging disbentaha rin para sa kanya. Pagkatapos noon, tumigil na si Elder Pong sa pakikipag-usap kay Elder Chen at itinoon ang kanyang atensyon sa 2 taong nakatayo sa Extreme Martial Arena. Kasabay nito, naririnig niya ang mga pag-uusap sa kanyang paligid. Hindi ko inaasahan na makakalusot si Alvin at magiging isang advanced na Diyos. Hindi nakakapagtaka na tinanggap niya ang hamon ni Senior Brother Romeo. Lumalabas na nagkaroon siya ng malaking tagumpay. Hoy, naiintindihan ko na. Sa tingin ko ay nakalusot si Alvin sa 7 baitang ng hagdanan ng langit. Kaya naman natagalan siyang talunin ang kanyang kalaban sa 7 baitang ngunit mabilis din niyang natalo ang kanyang kalaban sa 8 baitang. Pagkatapos, malamang ay nakatagpo niya ang isang hari ng mga Diyos sa 9 na baitang at natalo. Sang-ayon ako. Kasabay nito, tumayo si Maxine kasama ng mga panloob na disipulo at tumingin kay Alvin ng may komplikadong tingin habang mahinang bomb-ulong, kaya nga ba talagang nagkaroon siya ng tagumpay sa heavenly stairs? Casual ko lang sinabi ang mga salitang iyon kay Romeo. Sino ang mag-aakala na ganoon talaga ang kaso? Kanina, sinabi ni Maxine kay Romeo na maaaring nagkaroon ng tagumpay si Alvin, na nagbigay daan sa kanya upang madaling talunin ang kanyang kalaban sa 8 baitang at makaakyat sa 9 na baitang. Gayunpaman, sinabi lamang niya ang mga salitang iyon upang ipagtanggol si Alvin.
Sa katunayan, hindi niya inakalang magkakaroon din ng tagumpay si Alvin sa Heavenly Stairs. Hindi niya talaga inaasahan na tama siya. Balik na sa arena. Malamig na tiningnan ni Alvin si Romeo habang sinasabi sa boses na puno ng pangungutya, anong problema? Gusto mo bang aminin ang pagkatalo? Teka, base sa pagkakaalam ko, kapag nakapasok ka na sa Extreme Martial Arena, hindi ka agad maaaring umamin ng pagkatalo. Maaari ka lang umamin ng pagkatalo pagkatapos ng 1 minuto sa laban. Sino ang nagsabing aamin ako ng pagkatalo? Tanong ni Romeo. Sa panlabas, mukhang kalmado siya, itinatago ang lahat ng takot sa kanyang puso. Patuloy niyang sinabi, Alvin, kahit na isa kang advanced na Diyos, kakabreak mo lang kaya hindi pa rin matatag ang iyong pundasyon. Dahil dyan, sa tingin mo ba talaga aamin ako ng pagkatalo? Nagbibiro ka siguro. Pagkarinig pa lang ng boses ni Romeo, isang bugzo ng hangin ang bumuhos mula sa kanyang katawan kasama ang kanyang banal na enerhiya. Ang hangin ay lalong lumakas hanggang sa ito ay lumaki at naging isang maliit na buhawi. Pagkatapos noon, ang buhawi ay patuloy na lumaki. Nanatiling walang ekspresyon si Alvin habang nakatingin kay Romeo. Naunawaan din ng nasa katanghaliang gulang na iskolar na nakilala niya sa 9 na baitang ng Heavenly Stairs ang batas ng hangin, ngunit mas malakas ang nasa katanghaliang gulang na iskolar kaysa kay Romeo. Tutal, naunawaan ng nasa katanghaliang gulang na iskolar ang 2 triple fused profundities mula sa batas ng hangin habang si Romeo ay nakaunawa lamang ng 1 triple fused profundity mula sa batas ng hangin. Gayunpaman, paano siya matatakot kay Romeo kung madali niyang natalo ang nasa katanghaliang gulang na iskolar? Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon, walang tonong sabi ni Alvin, lumuhod ka at yumuko ng 10 beses, at hindi kita papatayin. Nagulat ang lahat sa mga sinabi ni Alvin. Hindi nila inaasahan na sasabihin niya ang mga salitang iyon na para bang sigurado na siya sa kanyang tagumpay. Masyado kang mayabang. Natural na nagalit si Romeo sa mga sinabi ni Alvin. Agad siyang sumugod na parang bugzo ng hangin patungo kay Alvin. Kasunod nito, isang scimitar ang lumitaw sa kanyang kamay, at dali-dali niya itong nilagyan ng kanyang divine energy at ng batas ng hangin, dahilan para ito ay magliwanag na berde. Bagamat ang scimitar ay isang sinaunang divine artifact, matapos itong lagyan ng kanyang enerhiya, ito ay medyo malakas. Tila kayang-kaya nitong pumulong ng butas sa kalangitan. Swoosh! Sumipol ang hangin nang ibinato ni Romeo ang kanyang scimitar kay Alvin. Nanatiling walang pakialam si Alvin habang nag-teleport at umiiwas sa atake ni Romeo. Nang muling lumitaw sa likuran ni Romeo, umikot si Romeo, ginabayan ng kanyang likas na ugali. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang scimitar, at nagpakawala ng mga sinag ng enerhiya patungo kay Alvin. Ang mga sinag ng enerhiya na hindi tumama kay Alvin ay agad na bumalik sa kanya. Binigyan na kita ng pagkakataon kanina, sabi ni Alvin bago siya humakbang paarap. Pagkatapos, lumitaw ang balangkas ng 1 piraso ng baluti sa kanyang katawan. Kasama ng enerhiyang pangkalawakan, madali niyang nasira ang mga atake ni Romeo. Pagkatapos, casual niyang ikinumpas ang kanyang kamay. Swoosh! Isang maikling tunog ng sipol ng hangin ang umalangaw-ngaw sa arena. Kasunod nito, kasabay nito ay nakita ng lahat ang espada na biglang lumitaw sa kamay ni Alvin, at nakita rin nila ang ulo ni Romeo na nahiwalay na sa kanyang katawan. Kasunod nito, pinanood nila kung paano dinudurog ng spatial energy si Romeo na parang dumaan siya sa isang meat grinder. Sa pagkamatay ni Romeo, naglaho ang natitirang mga sinag ng enerhiya. Ang mga nakarating kay Alvin ay madaling na-neutralize ng kanyang baluti. Ang kanyang baluti ay isang depensibong banal na artifact, kung tutuusin. Ibinigay ito sa kanya ng angkan ng Song. Ang halaga nito ay hindi mas mababa kaysa sa isang nakakasakit na banal na artifact. Ang espadang ginamit niya ay isa ring sinaunang banal na artifact na ibinigay ng angkan ng Song. Nagkalat ang dugo sa buong arena. Natahimik ang lahat. Walang sino man ang nag-akala na matatapos ng ganito kabilis ang labanan. Mula nang umatake si Romeo hanggang sa oras na ito ay namatay, wala pang 18 segundo ang lumipas. 6 na segundo lamang ang ginugol ni Alvin para patayin si Romeo. Huminga ng malalim ang 2 inner elder na naka-duty.
Bagamat nagulat sila dahil sa kanilang karanasan, mabilis silang nakabawi. Bagamat sigurado silang mananalo si Alvin, hindi nila inaasahan na mananalo siya ng ganito kabilis. Tutal, si Romeo ay kabilang sa 10 pinakamalakas na inner disciples ng mga Diyos. Si Romeo ang mukha ng mga panloob na disipulo na may mga cultivation base ng isang Diyos sa labas ng mundo. Gayunpaman, hindi nalungkot ang mga elder sa kanyang pagkamatay. Tutal, isang mas malakas na disipulo ang lumitaw, at higit pa sa kwalipikado siyang maging bagong mukha ng mga panloob na disipulo na may mga cultivation base ng isang Diyos. Ito. Matagal na nagulat si Maxine. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, bulong niya sa sarili na parang hindi makapaniwala, kakalusot lang niya, pero ang lakas na niya. Napatay niya talaga si Romeo sa isang galaw lang. 3,677. Ang binata na nakasuot ng lila ay nakatayo sa Extreme Martial Arena na may kalmadong ekspresyon na parang walang gaanong kabuluhan ang lahat ng nangyari. Para bang matagal na niyang hinulaan ang kahihinatnan nito. Binigyan na kita ng pagkakataon. Umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat ang mga salita ng binata na nakasuot ng lila. Walang sino man sa kanila ang umaasang papatayin niya si Romeo nang walang kahirap-hirap. Dahil hindi pinahalagahan ni Romeo ang pagkakataong ibinigay sa kanya, maaari na lamang siyang mamatay. Sa ilalim ng takot na mga titig ng lahat, tumingin si Alvin kay Maxine at nagtanong, kailan lalabas ang mga resulta para sa Heavenly Stairs Battle? Ano? Gulat na gulat pa rin si Maxine. Nang sa wakas ay bumalik na sa dati ang kanyang katinoan, dali-dali niyang sinabi kay Alvin ang tungkol sa araw na ilalabas ang mga resulta. Sige. Aalis muna ako, tango ni Alvin. Pagkatapos, nag-teleport siya palayo sa paningin ng lahat na nag-iwan ng madugong kalat. Pagkaalis ni Alvin, agad na sumiklab ang isang kaguluhan. Sus Mariosep. Ang lakas talaga ni Alvin mula sa Hidden Fog Academy ng Skywind City. Napakabilis niyang pinatay si Romeo. Nakita mo ba kung paano niya ginawa iyon? Ang kanyang pag-atake gamit ang espada ay tila napakasimple, ngunit hindi ito kayang ipagtanggol ni Romeo. Hindi ko masyadong nakita kaya hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari. Hindi maintindihan ng karamihan kung paano pinatay ni Alvin si Romeo gamit ang triple fused profundity ng kanyang batas ng kalawakan. Ito ba ang pagkakaiba ng 4 na kataas-taasang batas at ng mga ordinaryong batas? Inisip ng ilan na ang lakas ni Alvin ay nagmula sa batas ng kalawakan, at ang ilan naman ay iba ang iniisip. Bagamat mas malakas ang 4 na kataas-taasang batas kaysa sa mga ordinaryong batas, hindi gaanong kalaki ang pagkakaiba sa lakas. Marahil, ang napakalakas na lakas ni Alvin ay dahil sa kapangyarihan ng kanyang bloodline. Maging si Maxine ay nalito. Kaya naman, nagpadala siya ng mensahe kay Alvin, Alvin, paano mo pinatay si Romeo kanina? Hindi dapat kayang bigyan ng ganitong kalakas na lakas ng batas ng kalawakan, di ba? Sumagot si Alvin, ginamit ko ang payak na yugto ng sword daw na aking naunawaan. Kasabay nito, nalaman din ni Elder Pong at ng isa pang inner elder na naka-duty sa Extreme Martial Arena na pinatay ni Alvin si Romeo gamit ang sword daw. Dahil medyo malayo ang iba, hindi nila narinig ang gulat na hingal ng 2 inner elder. Kumpara sa paggamit ng 2 triple fused profundities, mas mahinahon ang sword daw, bulong ni Alvin sa sarili nang makabalik siya sa kanyang silid. Pagkatapos, inilabas niya ang 5 auspicious pills na ibinigay sa kanya ng angkan ng dagger at sabay-sabay na inubos ang mga ito. Gamit ang kanyang talento, magagawa sana niyang makalusot at maging hari ng mga Diyos kung mayroon siyang 9 na auspicious pills. Sa katunayan, ang sinumang Diyos ay magagawa sanang maging hari ng mga Diyos gamit ang 9 na auspicious pills. Maraming mga advanced na Diyos sa realms of gods na direktang naging hari ng mga Diyos pagkatapos uminom ng 9 na auspicious pills. Hindi mahalaga kay Alvin na wala siyang 9 na auspicious pills. Kung tutuusin, sapat na ang 5 auspicious pills para mapalakas ang kanyang cultivation base, na naglalapit sa kanya sa isang tagumpay. Nagmadali siyang bumalik dahil gusto niyang ubusin ang 9 na auspicious pills at mag-cultivate. Napagdesisyonan lamang ni Alvin na gamitin ang sword daw, ang weapon daw ng 4 na daw ng langit at lupa, noong papunta siya sa Extreme Martial Arena kanina.
Natural lang na hindi niya ibinunyag ang kanyang buong pagkaunawa sa Sword Dao at ipinakita lamang ang panimulang yugto ng Sword Dao. Tutal, ang pag-unawa sa panimulang yugto ng isang weapon daw ay maaari ring maiugnay sa swerte at hindi lamang sa talento. Dahil medyo malalim na ang kanyang pagkaunawa sa Sword Dao ngayon, madali niyang may tatago ang kanyang lakas. Dahil gusto niyang manatiling tahimik, naisip niyang mas mainam na gamitin ang Sword Dao. Mas tahimik ito kumpara sa paggamit ng dalawang triple fused profundities. Makakaakit lamang siya ng inggit, puot, at gulo kung ipapakita niya ang kanyang tunay na lakas. Madaling mainggit ang mga prodigy, at wala siyang suporta sa Hidden Fog Sect dahil wala siyang planong kilalanin ang isang master, kaya naman, mas mainam na manatiling tahimik. Gayunpaman, hindi siya mananatiling tahimik pagdating sa ilang mga bagay. Halimbawa, kahit na makaakit ito ng atensyon, determinado siyang patayin si Romeo. Pinatay niya si Romeo hindi lamang dahil gusto siyang patayin ni Romeo, kundi para rin magpadala ng mensahe sa iba tulad ni Romeo na may masamang balak. Gusto niyang malaman ng lahat na hindi siya basta-basta na lang mapili. Matapos maging isang pangunahing disipulo ng Hidden Fog Sect, makukuha ko ang proteksyon ng sekta. Sa oras na iyon, kahit ang karamihan sa mga pangunahing elder ay hindi maglalakas loob na basta na lang kumilos laban sa akin, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Sa oras na ito, naisip niya ang pangalawang elder ng Hidden Fog Sect na siyang master din ni Tefeng. Dahil may galit siya kay Tefeng, tiyak na ayaw din sa kanya ng master ni Tefeng. Malamang natutulungan ng master ni Tefeng si Tefeng na maghiganti. Kahit na hindi personal na kumilos ang master ni Tefeng, maaaring gumawa ng ilang maruruming trick ang master ni Tefeng para itaboy siya palayo sa sekta. Dahil isa na lamang inner disciple si Alvin ngayon, madali para sa isang elder na paalisin siya mula sa sekta. Gayunpaman, iba ito kung isa siyang pangunahing disipulo. Ang pangalawang elder ng Hidden Fog Sect ay hindi kwalipikadong paalisan ang isang pangunahing disipulo, kung tutuusin. Ang 5 auspicious pills ay makakatulong sa akin na magkaroon ng malaking pag-unlad. Sunod, tututuon ako sa pagtagumpayan at pagiging isang King of Gods. Kung walang anumang hindi pangkaraniwang pangyayari, dapat akong mauna sa Heavenly Stairs Battle. Dahil dyan, makakakuha ako ng isa pang auspicious pill. Kapag naging King of Gods na ako, mas mapoprotektahan ko ang aking sarili sa hindi pamilyar na Profound Energy Land. Dahil doon, nag-focus si Alvin sa paglinang upang makalusot sa lalong madaling panahon. Samantala, matapos umalis ang mga tao sa Extreme Martial Arena, ang balita tungkol sa labanan nina Alvin at Romeo ay kumalat na parang apoy. Sa loob lamang ng maikling panahon, narinig na ng buong Hidden Fog Sect ang pambihirang gawa ni Alvin. Maging ang ilang matataas na opisyal ng Hidden Fog Sect ay natigilan nang marinig nila ang balita. Namatay si Romeo. Patay na si Romeo. Plano ko sanang hilingin sa kanya na maging pangatlong disipulo ko. Sayang naman. Nawala na sa atin si Romeo, pero nariyan na natin si Alvin ngayon. Hindi natalo ang Hidden Fog Sect. Kasabay nito, si Tefeng, na naglilinang, ay nagising dahil sa isang mensahe mula sa kanyang Panginoon, ang pangalawang elder ng Hidden Fog Sect. Tefeng, hindi ba't pumunta ka sa Hidden Fog Academy dati para ipahayag ang aking intensyon na tanggapin si Alvin bilang isang disipulo? Ang pangalawang elder ng Hidden Fog Sect ay si Feng Yin. Siya ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may lilang markang hugis brilyante sa kanyang noo. Matigas ang kanyang ekspresyon, at hindi maitago ng kanyang maluwag na berdeng damit ang kanyang matangkad at maskuladong katawan. Pumunta ka at imbitahan mo si Alvin. Personal kong ipapahayag sa kanya ang aking intensyon, sabi ni Feng Yin kay Tefeng. Matapos matanggap ang mensahe ng kanyang Panginoon, nagtanong si Tefeng ng may pagkalito, Guro, hindi ba't sinabi mo na dati na hindi niya alam kung ano ang mabuti para sa kanya sa pagtanggi sa iyo? Sinabi mo pang ang ayaw mo na siyang tanggapin bilang isang disipulo. Ginawa ko ba? Casual ang tono ni Feng Yin habang sinasabi niya, kahit na ginawa ko, hindi ako seryoso. Pumunta ka at imbitahan mo siya. Wala pa siya sa 3,000 taong gulang pero nagawa niyang patayin si Romeo sa isang galaw. Kung magiging disipulo ko siya, tiyak na tataas ang katayuan ko sa sekta.
Sigurado akong ang isang tulad niya ay magkakaroon ng mas malalaking tagumpay kaysa sa akin sa hinaharap. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, ang tono ni Feng Yin ay nagpapakita ng mga senyales ng pagkaapurahan. Ano? Nabigla si Tefeng nang marinig niya ang mga salita ng kanyang Panginoon. Pinatay ni Alvin si Romeo sa isang galaw lang. Guru, nagkakamali ka ba? Sigurado ka bang siya ang pumatay kay Romeo, isa sa 10 pinakamalakas na Diyos sa mga inner disciples? Ang taong nasa ikatlong ranggo noong huling Heavenly Stars battle. Nahirapan si Tefeng na paniwalaan na pinatay ni Alvin si Romeo. Sabi ni Feng Yin, bukod sa kanya, sino pa kaya iyon? Walang pakialam na sabi ni Feng Yin, alam ko ang iniisip mo. Sa tingin mo ay hindi kayang tapatan ni Alvin si Romeo dahil si Alvin ay isang intermediate god lamang at kamakailan lamang sumali sa sekta. Gayunpaman, hindi mo alam na dahil sa pressure sa ikapitong baitang ng Heavenly Stairs, nakalusot si Alvin at naging isang advanced god. Matagumpay niyang naipasa ang ikawalong baitang at nakarating sa ikasyam na baitang bago siya natanggal. Malamang na mauna siya sa mga inner disciples sa Heavenly Stairs battle sa pagkakataong ito. Bukod dito, hindi lamang niya naunawaan ang batas ng kalawakan na triple fused profundity, kundi naunawaan din niya ang sword Dao, isa sa 4 na Dao ng langit at lupa, hanggang sa rudimentary stage. Dahil dito niya napatay si Romeo. Marahil, dahil sa kanyang swerte kaya niya nabuo at naunawaan ang sword Dao hanggang sa rudimentary stage, ngunit dahil sa kanyang talento, tiyak na mauunawaan niya ito hanggang sa mastery stage. Sige na. Tigilan mo na ang pag-aaksaya at imbitahan mo na siya ngayon. Opo, Panginoon, sabi ni Tefeng habang malamig na nanlilisik ang mga mata. Natural lang na hindi niya ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa kanyang Panginoon. Pagkatapos niyang makipag-usap sa kanyang Panginoon, sinira niya ang kanyang kama sa galit. Sus Mariosep! Bakit ba ang lakas ni Alvin? Ang pinakasimpleng yugto ng sword Dao. Paano siya naging ganito kaswert? Alam ni Tefeng na kung si Alvin ay magiging disipulo ng kanyang Panginoon, tiyak na mas pahahalagahan ng kanyang Panginoon si Alvin kaysa sa kanya kahit na ang cultivation base ni Alvin ay hindi kasing taas ng sa kanya sa ngayon. 3,678. Natural lamang na nag-aatubili si Tefeng na imbitahan si Alvin para makita ang kanyang Panginoon. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na suwayin ang kanyang Panginoon kahit na ilang beses na niyang naisip na magsinungaling sa kanyang Panginoon, na sinasabing tumanggi si Alvin sa imbitasyon. Bagamat sina Tefeng at ang kanyang Panginoon na si Feng Yin ay parehong hari ng mga Diyos, si Tefeng ay isa lamang simpleng hari ng mga Diyos habang ang kanyang Panginoon ay isa sa mas malakas at mas maunlad na hari ng mga Diyos sa Hidden Fog Sect. Lalo na't ang isang simpleng hari ng mga Diyos na tulad niya, kayang patayin ng kanyang Panginoon ang isang ordinaryong mas maunlad na hari ng mga Diyos. Bukod doon, pamilyar na pamilyar si Tefeng sa ugali ni Feng Yin. Kinamumuhian ng kanyang Panginoon ang mga sumusuway sa kanyang mga utos. Kaya naman, sa kabila ng kanyang pag-aatubili, ang tanging nagawa niya ay sundin lamang ang kanyang Panginoon. Gayunpaman, nang hanapin ni Tefeng si Alvin, natuklasan niya na si Alvin ay nasa isang saradong kultibasyon. Pinaganya rin ni Alvin ang mga formasayon upang harangan ang mga kaguluhan gamit ang formation compass na ibinigay ng Hidden Fog Sect, na haharang din sa mga mensahe at mga pagpapadala ng boses. Pagdating ni Tefeng, maraming tao ang nagtipon malapit sa tirahan ni Alvin. Lahat sila ay dumating na may parehong layunin tulad ni Tefeng, naroon sila upang imbitahan si Alvin sa ngalan ng kanilang mga nakatatanda o Panginoon na sabik na tanggapin si Alvin bilang isang disipulo. Sa oras na ito, isang binata na nakakita kay Tefeng ay ngumiti ng may pangungutya habang sinasabi, Tefeng, hindi ba't tinanggihan ka ni Alvin noong pumunta ka sa Hidden Fog Academy ng Skywind City dati? Bakit ka na naman pumunta? Ang binata ay isa sa mga disipulo ng isang mataas na opisyal ng Hidden Fog Sect. Isa rin siyang panloob na disipulo na isang panimulang hari ng mga Diyos tulad ni Tefeng. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya natatakot na kutsain si Tefeng. Nick, bahala ka na. Sabi ni Tefeng, na masama na ang loob, habang nakatitig sa binata. Natawa si Nick sa reaksyon ni Tefeng at tumawa lamang bilang tugon. Kasabay nito, nakangiting sinabi ng isa pang binata, Tefeng, mas makabubuti kung aalis ka na.
Base sa narinig ko, noong nilabanan ni Junior Brother Darfield si Romeo, may nabanggit siyang aso mo si Romeo. Malinaw na alam niyang pinapunta mo si Romeo para maghanap ng gulo sa kanya. Sa tingin mo ba talaga tatanggapin niya ang imbitasyon mo kasama nito? Tama iyan. Tifeng, mabuti pang umalis ka na. Tiyak na hindi kikilalanan ni Junior Brother Darfield ang pangalawang elder bilang kanyang Panginoon pagkatapos ng ginawa mo. Dahil ang grupo ng mga disipulo ay pawang mga simpleng hari ng mga Diyos, natural lamang na hindi sila natatakot kay Tifeng. Bukod dito, ang katayuan ng kanilang mga Panginoon o matatanda ay maihahambing sa Panginoon ni Tifeng. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Tifeng nang marinig ang mga salitang ito. Inilantad ba siya ni Romeo kay Alvin? Nanginig siya. Naiisip na niya ang magiging resulta kung sakaling malaman ito ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya si Tifeng na umalis. Alam niyang sandali na lamang bago siya ipatawag ng kanyang Panginoon upang parusahan. Sa katunayan, hindi nagtagal pagkaalis ni Tifeng, ipinatawag siya ng kanyang Panginoon, si Feng Yin. Sa likod bahay ng isang patio, nakatayo si Feng Yin na nakaharap ang likod kay Tifeng. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likod habang nakatingin sa mapanlinlang na tanawin ng isang lawa sa harap niya. Pagkatapos, mahinahon niyang tinanong, Tifeng, totoo ba na pinapunta mo si Romeo para maghanap ng gulo kay Alvin? Pagkatapos magsalita ni Feng Yin, agad na lumuhad si Tifeng at sinabi sa paos at galit na boses, Guro, ikinadismaya ko lang na tumanggi siyang maging disipulo mo. Kung tutuusin, dapat lang siyang makaramdam ng karangalan. Nagalit lang ako na tinanggihan ka niya, Guro. Kaya, sinasabi mong kasalanan ko kung ganoon. Tanong ni Feng Yin habang lumingon siya para tingnan si Tifeng na may bahagyang ngiti sa mukha. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Mas lalong yumoko si Tifeng. Kasalanan ko ang lahat ng pagkakasala kay Alvin. Tama na. Tumayo ka, sabi ni Feng Yin sabay kaway ng kamay. Kasabay nito, hango pa rin ang ekspresyon ng kanyang mukha. Salamat, Panginoon. Handa ng parusahan ni Tifeng ang kanyang Panginoon kaya hindi niya inaasahan ito. Matapos tumayo si Tifeng, sumulyap si Feng Yin sa kanya at sinabing, batay sa kasalukuyang sitwasyon, malabong pumayag si Alvin na maging disipulo ko, hindi ba? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Tifeng nang marinig ang mga salitang ito. Gayunpaman, tumango siya at sinabing, Opo, Panginoon. Nakaramdam si Tifeng ng matinding pagkabalisa sa oras na ito. Gaman ang kanyang puso nang marinig niya ang susunod na mga salita ni Feng Yin. Dahil imposibleng maging disipulo ko siya, at isa mo na siyang kaaway, humanap ka ng pagkakataon para tuluyan siyang maalis, walang tonong sabi ni Feng Yin, mas mabuting mamatay na ang isang tulad niya ngayon. Kung hindi, napakadali lang para sa kanya na patayin ka kapag lumakas na siya. Bilang iyong Panginoon, paano ako hindi makakagawa ng kahit ano? Bukod pa rito, dahil kaaway mo siya, natural lang na hindi rin siya magkakaroon ng magandang impresyon sa akin. Nangangahulugan ito na isa rin siyang banta sa akin. Siguraduhin mong papatayin mo siya bago pa siya maging hari ng mga Diyos para maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Nagliwanag ang mga mata ni Tifeng nang marinig niya ang mga salita ng kanyang Panginoon. Opo, Panginoon. Ito ay isang pangarap na natupad para kay Tifeng. Hindi lamang siya hindi pinarusahan, kundi sinabihan pa siya ng kanyang Panginoon na patayin si Alvin. Nagtanong si Feng Yin, kumpiyansa ka ba na magagawa mo itong mag-isa? Kung hindi, hahanap ako ng ibang tutulong sa iyo. Guru, ang batang iyan ay hindi nga hari ng Diyos. Hindi ko siya mapapaalis ng walang tulong, sabi ni Tifeng habang umiiling. Alam niyang mababawasan ang tingin sa kanya ng kanyang amo kung pumayag itong may tumulong sa kanya. Tutal, isa siyang simpleng hari ng mga Diyos. Madali lang para sa kanya ang pumatay ng isang mas mataas na antas ng Diyos. Sige. Maaari ka nang umalis, sabi ni Feng Yin sabay tango. Opo, Panginoon. Nagpaalam si Tifeng kay Feng Yin at umalis. Nag-iisip na siya ng mga paraan para maalis si Alvin. Dahil nagmadaling bumalik si Alvin para pumasok sa closed-door cultivation pagkatapos ng Heavenly Stairs battle, malamang na naghahanda siya para sa pagsusulit ng mga pangunahing disipulo. Sa anumang kaso, nakatakda siyang bumagsak sa pagsusulit.
Kahit si Elder Wyatt ay halos hindi nakapasa sa pagsusulit 10,000 taon na ang nakalilipas sa kabila ng pag-unawa sa dalawang triple fused profundities mula sa batas ng kamatayan at pagkakaroon ng bloodline power. Isang triple fused profundity pa lamang ang naunawaan ni Alvin mula sa batas ng kalawakan, at ang kapangyarihan ng kanyang simpleng pag-unawa sa sword daw ay hindi kayang tapatan ang kapangyarihan ng isa pang triple fused profundity. Bagamat hindi ako sigurado kung mayroon siyang bloodline power o wala, hindi naman dapat mahalaga iyon. Hindi ito sapat para makagawa ng pagbabago. Sa pag-iisip na ito, kumalma si Tefeng. Wala akong pagkakataong kumilos bago ang pagsubok sa mga pangunahing disipulo. Kailangan kong humanap ng paraan para maakit siya palabas ng sekta pagkatapos ng pagsubok. Natural lamang na hindi naglakas loob si Tefeng na gumawa ng hakbang laban kay Alvin sa Hidden Fog Sect. Bukod sa Heavenly Stairs, karamihan sa mga lugar sa sekta ay nasa ilalim ng pagmamatsyag na ire-record. Kahit na mapatay niya si Alvin, tiyak na matutuklasan siya at papatayin ng sekta. Sa wakas ay nakalabas na si Alvin mula sa kanyang saradong cultivation pagkalipas ng kalahating buwan. Ang mga epekto ng 5 auspicious pills ay talagang nakakagulat. Ang kanilang bisa ay talagang nakakagulat at tumatagal ng matagal. Isang araw lang ang kinailangan ko para masipsip ang mga ito at mapataas ang aking cultivation base. Maging ang aking cultivation speed ay tumaas ng husto. Malapit na akong makalusot at maging isang hari ng mga Diyos, kaya sa tingin ko 3 na lang ang kailangan ko sa halip na 4 na auspicious pills para makalusot. Dahil sa kanyang 79 na heavenly veins, nagulat si Alvin nang matuklasan niyang matagal nang tumatagal ang bisa ng auspicious pills. Tutal, karamihan sa mga naninirahan sa Realms of Gods ay nagtataglay ng mahigit 70 heavenly veins, kaya wala na siyang gaanong kalamangan sa kanyang mga kalaban sa bagay na iyon. Ang kanyang bilis sa pagpapakilos ng kanyang divine energy ay hindi gaanong mas mabilis kaysa sa kanyang mga kalaban. Halimbawa, sa kanyang pakikipaglaban kay Romeo, natuklasan niyang bahagyang mas mabilis lamang siya kaysa kay Romeo sa pagpapakilos ng divine energy. Hindi niya inaasahan na muling magugulat ang kanyang 79 na heavenly veins pagkatapos niyang uminom ng 5 auspicious pills. Ngayong kalahating buwan na ang lumipas, dapat ay nailabas na ang mga ranggo para sa Heavenly Stairs battle. Dapat ay mauna ako sa ranggo at matanggap ang auspicious pill, maliban kung may anumang hindi inaasahang pangyayari. Dahil doon, inalis ni Alvin ang mga Formasion sa isang iglap lamang. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga boses ang agad na bumaha sa kanyang mga tainga. Kailan kaya lalabas si Alvin? Sinabihan ako ng aking Panginoon na maghintay dito hanggang sa lumabas si Alvin. Hindi ako maaaring umalis hanggat hindi ko nakikita si Alvin. Malapit na siyang lumabas. Siya nga pala, sino sa tingin mo ang pipiliin ni Alvin na maging Panginoon niya? Hindi ko alam. Dahil tinanggihan niya ang pangalawang elder, sa palagay ko ay hindi niya tatanggapin ang sinumang may parehong katayuan gaya ng pangalawang elder. Normal lang sa isang prodigy na tulad niya ang maging mapili. 3,679. Nagulat si Alvin na maraming tao ang nagtipon sa labas ng kanyang tirahan. Batay sa kanilang mga pag-uusap, alam niyang kalahating buwan na silang naghihintay sa labas para lang imbitahan siyang makipagkita sa kanilang mga Panginoon o matatanda na balak tumanggap sa kanya bilang isang disipulo. Hindi ko dapat agad na deactivate ang mga formation, naisip ni Alvin sa sarili. Nako, napansin na ng mga tao ang mga na-deactivate na formations, kaya agad silang nagkagulo. Swoosh! Sa huli, lumitaw si Alvin sa harap ng karamihan. Pinatay na ni Alvin ang formation. Wala na siya. Alvin. Ako si Shuhi, ang pangalawang disipulo ng kataas-taasang elder na si Peng Yi. Nais kang imbitahan ng aking Panginoon sa kanyang cultivation ground. Alvin, ako si Changgyo, ang pinakamatandang disipulo ni Guardian Glade. Nais ka pong imbitahan ng aking Panginoon. Nagulat si Alvin nang marinig niyang may isang kataas-taasang elder at isang tagapag-alaga na gustong makipagkita sa kanya. Kaunti lamang ang mga Supreme Elder sa Hidden Fog Sect. Bukod dito, ang mga Supreme Elder at tagapag-alaga ay may mas mataas na katayuan kumpara sa 19 na Core Elder. Ang kanilang katayuan ay maihahambing sa iilang Vice Sect Leader ng Hidden Fog Sect.
Sa katunayan, ang ilan sa mga Supreme Elder ay may mas mataas pa na katayuan kaysa sa sect leader ng Hidden Fog sect dahil sa kanilang nakahihigit na lakas. Nagulat si Alvin na gusto siyang tanggapin ng mga kataas-taasang elder at mga tagapag-alaga bilang kanilang disipulo dahil pinigilan niya ang kanyang lakas upang maiwasan ang pagiging masyadong kapansin-pansin. Hindi niya inaasahan na makakaakit pa rin siya ng atensyon mula sa napakaraming tao kahit na minamaliit niya ang kanyang lakas. Alvin, ako ang anak ng kataas-taasang Elder Herian. Gusto kang tanggapin ng aking ama bilang kanyang disipulo. Kung handa kang maging kanyang disipulo, nangako siya na ang iyong pagtrato ay magiging mas mabuti pa kaysa sa akin. Ako ang pangalawang disipulo ni Supreme Elder Guillermo, si Hichay. Gusto ka ring tanggapin ng aking Panginoon bilang kanyang disipulo. Naghanda siya ng 3 auspicious pills bilang regalo sa pulong para sa iyo. Alvin, ako ang pang-4 na disipulo ni Guardian Boyeng, si Owen. Sinabi ng aking Panginoon na hanggat ikaw ay naging disipulo niya, makakahanap siya ng 9 na suspicious pills para matulungan kang maging hari ng mga Diyos sa loob ng 1 taon. May mga binata, mga lalaking nasa katanghaliang gulang, at ilang mga dalaga na nag-aanyaya kay Alvin na makipagkita sa kanilang mga Panginoon at matatanda. Nang makita ang kompetisyon, ang ilan sa kanila ay nagsimulang dagdagan ang kanilang alok. Natukso si Alvin nang marinig niya na may handang maghanap ng 9 na auspicious pills para sa kanya sa loob ng 1 taon. Gayunpaman, sa huli, ikinuyom ni Alvin ang kanyang mga kamao at sumingit, paumanhin. Ako, si Alvin, ay walang balak na kilalanin ang isang master kahit na sumali na ako sa Hidden Fog sect. Ang layunin ko ay sumali sa Great Dragon Battle sect sa hinaharap. Humihingi ako ng paumanhin sa pagpapanatili sa inyong lahat dito ng napakatagal. Nang marinig ang mga salitang ito, may ilang taong umalis nang may buntong hininga, at ang ilan ay determinado pa ring makipagnegosasyon kay Alvin, sa pag-asang mabago ang kanyang isip. Sa kasamaang palad, sila pa rin ay tinanggihan sa huli. Sa mga tinanggihan, may ilan na ayaw sumuko. Sinundan nila si Alvin na nagtungo sa Internal Affairs Pavilion upang malaman ang ranggo ng Heavenly Stairs Battle. Kahit bago pa man ibunyag ang mga ranggo, maraming tao ang hindi nagduda na si Alvin ang mauuna sa mga panloob na disipulo ng mga Diyos. Tutal, wala pang Diyos na mga panloob na disipulo ang nakaakyat sa 9 na baitang noon. Isa na namang kaguluhan ang sumiklab sa mga nasa Internal Affairs Pavilion pagkarating ni Alvin. Si Alvin yan. Si Alvin. Ang maunlad na Diyos na nangunguna sa Heavenly Stairs Battle. Tama. Sinasabing wala pa siya sa 3,000 taong gulang. Si Vice Sect Leader Meyer ang nagrekomenda sa kanya na sumali sa sekta ng mas maaga. Ang isang talentong tulad niya ay talagang bihira. Si Vice Sect Leader Meyer ay talagang may mapanuri na mata. Tama iyan. Bukod sa ilang kataas-taasang nakatatanda at sa ating pinuno ng sekta, hinahangaan ko rin si Vice Pinuno ng sekta na si Meyer. Maya-maya, nakangiting nagtanong si Alvin, "Kumusta, maaari mo bang sabihin sa akin kung saan ko makukuha ang mga gantimpala para sa labanan sa Heavenly Stairs?" Matapos ituro sa kanya ng isang tao ang lugar, mabilis na nakuha ni Alvin ang kanyang gantimpala, na isang auspicious pill. Nang paalis na si Alvin, isang matambok na panloob na disipulo na may parehong matambok na mukha ang sumigaw, "Alvin! Malapit na ang pagsubok para sa mga pangunahing disipulo. Kumpiyansa ka ba na makapasa sa pagsubok?" Ang huling pagkakataon na nakapasa ang isang advanced na Diyos sa pagsubok ay 10,000 taon na ang nakalilipas. Bukod dito, sa nakalipas na 100 taon, wala ni isang hari ng mga Diyos ang nakapasa sa pagsubok. Nag-uusisa ang lahat at sabik na malaman ang sagot niya. Lumingon si Alvin upang ngumiti sa matambok na panloob na disipulo bago niya sinabi, "Sisikapin kong maging unang advanced God na makapasa sa pagsusulit ng mga pangunahing disipulo sa loob ng 10,000 taon." Hindi na hinintay ang tugon mula sa matambok at panloob na disipulo, umalis na si Alvin, iniwan ang maingay na karamihan. Base sa mga sinabi ni Alvin, tila balubos siyang kumpiyansa na makapasa sa pagsusulit. Nasa sabik akong makita kung ano ang kalalabasan. Kung talagang papasa siya sa pagsubok, siya ang magiging unang advanced God na makakapasa sa pagsubok sa loob ng 10,000 taon. Sana nga mas mabilis na dumating ang pagsusulit para sa mga pangunahing disipulo.
Hindi nagtagal at kumalat sa Hidden Fog sect ang nangyari sa Internal Affairs Pavilion. Nang marinig ang balita, si Maxine, nakasama ang kanyang lolo na si Fraser Damon, ay napasigaw sa gulat, napakalakas ng loob niya. Nagtanong si Fraser, anong nangyari? Matapos makinig kay Maxine, nakangiti niyang sinabi, sa tingin ko ay makakapasa siya sa pagsusulit. Lolo, tiwala ka rin ba sa lakas niya? Nagulat si Maxine. Base sa lakas na ipinakita niya, sa tingin ko ay hindi sapat para makapasa siya sa pagsusulit maliban na lang kung itinatago niya ang tunay niyang lakas. Lolo, huwag mong sabihing alam mong itinatago niya ang lakas niya. Umiling si Fraser. Natural lang na hindi niya alam kung itinatago ni Alvin ang tunay niyang lakas, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng katiyakan sa tagumpay ni Alvin. Kung gayon, bakit ka ba kumpiyansa? Tanong ni Maxine, na naguguluhan. Siguro dahil sa ugali at kilos niya. Kung ibang tao yan, iisipin kong arrogant sila. Pero, kung galing kay Alvin, parang may tiwala lang siya sa sarili, hindi arrogant, sagot ni Fraser. Pagkatapos, tiningnan niya si Maxine nang may kahulugan habang sinasabi, Maxine, narinig kong pumunta ka sa Heavenly Stairs. Pumunta ka roon para kay Alvin, di ba? Pansamantalang nawala ng malay si Maxine sa mga sinabi ni Fraser. Pagkatapos, sinabi niya, Lolo, pumunta lang ako roon dahil plano ko ring sumali. Gayunpaman, dahil sa biglaang laban ni Alvin kay Romeo, nagpa siya akong sundan sila sa Extreme Martial Arena para tingnan. Pagkatapos ng labanan, bumalik ako at pumasok sa Heavenly Stairs. Tila hindi kumbinsido si Fraser. Patuloy niyang tiningnan si Maxine nang may kahugan habang sinasabing, ayos lang. Naiintindihan ko. Normal lang sa mga dalaga ang mahiya. Hindi na talaga alam ni Maxine kung ano pa ang maaari niyang sabihin kaya nanatiling tahimik na lamang siya. Marahil, dahil sa mga salita ni Fraser, isang figure na nakasuot ng lila ang lumitaw at nanatili sa kanyang isipan. Sinaway niya ang sarili sa loob-loob niya, bakit ko ba sinasayang ang oras ko sa pag-iisip tungkol sa isang lalaking may asawa at anak? Sinubukan ni Maxine na alisin ang figurang nakasuot ng lila sa kanyang isipan, ngunit wala itong saysay. Hindi lamang nanatili ang figure sa kanyang isipan, kundi nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang maisip niya ito. Nakakatawa. Pangungot siya na sabi ni Tefeng, sino ba siya sa tingin niya? Iniisip niya na kaya niya maging unang inner disciple na makakapasa sa pagsusulit ng mga core disciple sa loob ng 10,000 taon. Bagamat mas madali ang pagsusulit para sa mga inner gods kumpara sa hari ng mga Diyos, halos imposible pa rin itong maipasa ng mga advanced gods. Plano ba niyang maging susunod na Wyatt? Isang biro. Sigurado si Tefeng na ang taong balak niyang patayin ay babagsak sa pagsusulit ng mga pangunahing disipulo dahil alam niya kung gaano kahirap ang pagsusulit na iyon. 3,680. Sa isang lugar sa impyerno ng Ozere, isa sa 7 pinakamalalang lugar sa kaharian ng mga Devata. Isang binata na nakasuot ng asul ang nakaupo nang nakakross ang mga paa sa ere. Unti-unting lumalakas ang kanyang aura habang hinihigop niya ang heaven and earth spirit energy sa paligid. Bigla na lang nagmulat ang binata na nakasuot ng asul. Kumislap ang kanyang mga mata habang bumuulong sa sarili, isang hakbang na lang ang kailangan ko para maging isang intermediate king of gods. Mas malakas na rin ang aking mga soul attack. Batay sa lakas ng aking mga soul attack, batas ng pagkawasak, at sa destructive sword daw, dapat ay kaya kong ipagtanggol ang aking sarili laban kay Jeremias, ang dating clan leader ng Phantom Clan. Sa katunayan, dapat ay sapat na ang aking lakas para saktan siya ng husto ngayon. Sayang, mahirap pa rin para sa akin na patayin siya. Umiling ang binata na nakasuot ng asul habang lumalambot ang kanyang tingin at napaisip ng malakas, kumusta na kaya si Little Alvin? Sana ay ligtas siya. Kung may mangyari sa kanya, lilipulin ko ang buong Phantom Clan kahit wala na silang kaugnayan kay Jeremias. Ang binata na nakasuot ng asul ay walang iba kundi si Berting. Ngayong isa na siyang intermediate king of gods, dahil sa kanyang pag-unawa sa batas ng pagkawasak at sa destructive sword daw, tiwala siyang kaya niyang patayin ang mga ordinaryong intermediate king of gods. Gayunpaman, hindi iyon ang nangyari kay Jeremias dahil si Jeremias ay mga nilalang na parang kaluluwa na dalubhasa sa mga pag-atake ng kaluluwa.
Noong nakaraan, ang bilis ng mga pag-atake ni Jeremias ay napakabilis kaya nahirapan siyang harapin ang mga ito at napilitan siyang umatras sa Azrael upang palakasin ang kanyang cultivation base. Bagamat karamihan sa mga tao ay hindi nang ahas na pumunta sa impyerno ng Azrael, kilalang-kilala ni Berting ang impyerno ng Azrael na parang likod ng kanyang mga kamay. Ngayong isa na akong intermediate king of gods, hindi magiging madali para kay Jeremias na sirain ang kaluluwa ko kahit gaano pa siya kagaling sa mga soul attack. Kung mag-cultivate pa ako ng kaunti, masisira ko rin siya, naisip ni Berting sa sarili. Habang iniisip ito, ipinikit niya ang kanyang mga mata at muling nagpatuloy sa pagkultiba. Hindi niya alam, ang kanyang disipulo, si Alvin, ay umalis na sa Devata Realms at nagtungo sa Profound Energy Land, isa sa mga Realms of Gods, sa pamamagitan ng Realm Battlefield. Hindi ipinaalam ni Alvin kay Berting ang tungkol sa kanyang desisyon dahil ayaw niyang mag-alala si Berting tungkol sa kanya. Dahil mas maalam si Berting, alam niyang hindi basta-basta maniniwala si Berting sa kanyang mga kasinungalingan tulad ng ginawa ng kanyang pamilya. Dahil doon, hindi niya kailanman nakita si Berting bago ito umalis. Katulad ng impyerno ng Azrael, ang lupain ng mga patay ay isa rin sa 7 pinakamalalang lugar sa kaharian ng mga Devata. Dahil ang lupain ng mga patay ay hindi kasing taksil ng impyerno ng Azrael, maraming emperador sa langit ang pumupunta sa lupain ng mga patay upang manghuli ng mga kaluluwang gagawing kaluluwa ng kanilang mga sandata. Ang Phantom Clan ay isa sa mga angkan sa Land of Dead. Kabilang sa kanilang mga miyembro ay ang mga Diyos at hari ng mga Diyos. Ang angkan ay humihina dahil sa panloob na alitan. Sa kasalukuyan, ito ay nasa bingit ng pagkawasak. Jeremias, hindi ka makakalusot dyan. Ang lakas ng loob mong sakta ng sarili mong mga miyembro ng angkan. Magbabayad ka rin balang araw. Sigaw ng isang matandang lalaking naganyong kaluluwa bago siya nilamon ng isang binata. Matandang lalaki, hindi mo na makikita ang araw na iyon. Ang binata ay walang iba kundi ang dating pinuno ng Phantom Clan na si Jeremias. Matapos bisitahin ni Berting ang Phantom Clan sa Land of Dead upang ipaalam sa kanila ang ginawa ni Jeremias, tinanggalan si Jeremias ng kanyang katayuan bilang kanilang pinuno at pinatalsik mula sa angkan. Dahil dito, ganap na nagbago ang saloobin ni Jeremias. Sa simula, sinakop niya ang katawan ni Tang Sanpao, ngunit ang katawan ay winasak ni Alvin noong sila ay nasa 9 Serenities Battlefield. Matapos siyang muntik ng makaligtas sa kamatayan at gumaling, nakahanap siya ng isa pang katawan na maaari niyang ariin at bumalik sa Phantom Clan upang lumunin ang mga miyembro at palakasin ang kanyang cultivation base. Matapos lumunin ang ilan sa mga elder, nagkaroon siya ng tagumpay at naging isang advanced King of Gods. Kailangan ko nang umalis, bulong ni Jeremias sa sarili bago ito biglang nawala. Pagkaalis ni Jeremias, isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang dumaloy sa kinatatayuan niya. Pagkatapos, lumitaw ang ilang matatanda, nanginginig at galit na galit. Nakatakas na naman ang gago na yan, si Jeremias. Ngayong isa na siyang advanced King of Gods, hindi na siya mapipigilan ng formation na iniwan ng ating ninuno. Bukod pa rito, imposibleng magtago ang ating mga miyembro sa clan estate habang buhay, galit na sabi ng isa sa mga elder na may walang magawang ekspresyon sa mukha. Isang sakuna na tulad nito ang nangyari noon. Isa sa mga miyembro ng Phantom Clan ang nawala ng malay matapos magkaroon ng pisikal na katawan at bumalik sa clan upang lumunin ang mga miyembro nito. Nang panahong iyon, halos mawasak ang clan. Upang maiwasan ang pag-ulit ng kasaysayan, humingi ng tulong ang ninuno ng Phantom Clan sa isang Formation Master upang gamitin ang Shocking Divine Killing Formation na kayang pumatay ng mga ordinaryong advanced na King of Gods. Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang umasa na ang isang clan leader ng Phantom Clan ay magiging isang traidor. Hindi magiging problema kung isa lamang siyang ordinaryong miyembro ng angkan. Dahil dati siyang pinuno ng angkan, alam niya kung paano i-deactivate ang formation at ang mga kahinaan ng formation. Sino ang mag-aakala na ganito pala kalalabasan ng isang pinuno ng angkan? Sino ang sumuporta sa kanya para maging pinuno ng angkan? Kung hindi siya ang pinuno ng angkan, wala sana tayo sa ganitong sitwasyon ngayon. Hindi ito ang oras para magturo. Sino ang makakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Elder Chai, naaalala ko na ikaw ang mariing nagrekomenda kay Jeremias na maging pinuno ng angkan noon.
Dahil sa krisis, isang ulap ng kadiliman ang bumalot sa Phantom Clan. Bagamat may mga utos na ibinigay upang pigilan ang mga miyembro sa pag-alis sa ari-arian ng angkan, may ilan na sumuway sa utos at palihim na lumabas. Bilang resulta, wala ni isa sa mga palihim na lumabas ang nakabalik. Patuloy na pinalaki ni Jeremias ang kanyang cultivation base sa pamamagitan ng paglamon sa kanyang mga dating miyembro ng angkan hanggang sa puntong malapit na siyang makalusot at maging isang Lord of Gods. Dapat ko munang lisanin ang lupain ng mga Diyos at magpakatatag. Naaalala ko na ang isa sa mga matatanda ay may kakilala na Panginoon ng mga Diyos na may utang na loob sa kanya. Sino ang nakakaalam kung tatawagin ng matanda ang pabor at hihilingin sa Panginoon ng mga Diyos na patayin ako? Dahil doon, matapos lamunin ang isa pang dating miyembro ng angkan, nilisan ni Jeremias ang Land of the Dead. Gaya ng inaasahan ni Jeremias, isa sa mga elder ang humingi ng tulong sa Panginoon ng mga Diyos na may utang na loob sa kanya. Gayunpaman, wala nang magagawa ang Panginoon ng Diyos dahil nakaalis na si Jeremias sa lupain ng mga patay. Bagamat hindi pa neresolba ang krisis, kinailangang umalis ng Panginoon ng Diyos sa lupain ng Phantom Clan. Tutal, hindi naman siya maaaring manatili sa Phantom Clan magpakailanman para protektahan ang mga miyembro nito. Ilang buwan matapos ang paglisan ng Panginoon ng mga Diyos, bumalik si Jeremias upang muling lumunin ang kanyang mga dating miyembro ng angkan. Nang matuklasan niyang nagpakita ang Panginoon ng mga Diyos ilang sandali matapos siyang umalis, siya ay basang-basa ng malamig na pawis. Mabuti na lang at nauna akong umalis noong mga oras na iyon. Gayunpaman, wala nang makakapigil sa akin ngayon. Dapat pakialaman na lang ng matandang iyon ang sarili niyang buhay. Kapag naging Panginoon ng Diyos na ako, bibisitahin ko ang kanyang angkan at papatayin ang mga miyembro nito. Kahit maging Panginoon ng mga Diyos na lang ako, hindi pa rin niya ako mapapatay. Naisip ni Jeremias sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa hanggaring pumatay. Sandali lamang nanatili si Jeremias sa lupain ng mga patay bago siya muling umalis. Samantala, tumigil na ang Panginoon ng mga Diyos sa pagpapakita sa ari-arian ng Phantom Clan makalipas ang ilang beses na hindi niya nakikita si Jeremias. Bukod dito, dahil nagpapakita na si Jeremias ng mga palatandaan ng paglakas, ayaw na niyang makialam sa bagay na ito. Hindi siya natatakot kay Jeremias, ngunit kailangan niyang isaalang-alang ang mga miyembro ng kanyang clan na mas mahina kaysa kay Jeremias. Dahil dito, nawalan ng pag-asa ang Phantom Clan. Natural lamang na walang kaalam-alam sina Berting at Alvin na malapit ng maging isang Panginoon ng mga Diyos si Jeremias. Si Berting ay nagkukultibar pa rin sa impyerno ng Azure, sinusubukang lumakas habang si Alvin ay pumunta sa lupain ng malalim na enerhiya at sumali sa isang Lord rank na Hidden Fog sect sa Eastern Ridge Mansion. Sa isang kisap mata lamang, dumating na ang araw ng pagsusulit para sa mga pangunahing disipulo. Nasa bingit na ng tagumpay si Alvin para maging hari ng Diyos matapos niyang lumunin ang auspicious pill na nakuha niya bilang gantimpala sa pagkaunang ranggo sa Heavenly Stairs Battle. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.